Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1713-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tumawa sina Mason, Orlan, at Larvin nang makita nila si Kian na kumikilos. Sa sandaling ito, tila nakikita na nila ang eksena ng pagkapatay ng binata. Gayunpaman, ang kanilang mga ngiti ay hindi nagtagal sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga chuckles at kung paano nag-freeze ang kanilang mga ngiti ay nangyari sa isang kisap mata. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis na mahirap para sa mga tao na mabilis na bumalik sa kanilang katinoan. Ang kanilang mga ngiti ay nagyelo sa kanilang mga mukha dahil ang eksenang naganap sa kanilang mga mata ay hindi nila inaasahan. Galit na kumilos si Kian. Ang kanyang katawan ay kumikislap at ang kanyang bilis ay napakabilis na kahit na mahirap para sa tatlong zone na lalaki na mahuli ang isang bakas ng kanyang paggalaw. Sa lalong madaling panahon, ang mahinang tunog ng pagsipol ng espada sa hangin ay lumitaw ng panandalian at ang anyo ni Kian na nawala bago ang kanilang mga mata ay muling lumitaw. Gayunpaman, ang anyo ni Kian pagkatapos niyang magkatawang tao ay nasa ibang estado. Upang maging mas tumpak, ang katawan ni Kian ay ganap na nahati sa kalahati. Maya-maya walang tigil ang pagbuhos ng dugo mula sa kanyang katawan. Ay ito. Nang makita ito, natulala si Mason at ang dalawa pa. Si Kian na walang talo sa kanilang paningin ay napatay sa isang galaw lang. Samantala, nakahinga ng maluwag si Arwin nang makita niya matay na si Kian. Ang kanyang mga mata ay naglalaman din ng mga bakas ng pagkabigla nang tumingin siya kay Alvin. Ang bilis ng pag-usad ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki na muntik na siyang maimyon dito ngayon. Isang powerhouse sa tuktok ng Refined Saint Stage ang pinatay niya sa pamamagitan lamang ng isang sword. Sa madaling salita, sa tulong ng malakas na espadang iyon, ang pag-atake ng kanyang nakababatang kapatid ay maihahambing sa isang Eminent Saint Stage powerhouse. Isang Eminent Saint Stage powerhouse lang ang may kakayahang patayin si Kian na naabot na ang rurok ng Refined Saint Stage sa isang suntok lang. Si Kian ay isang disipulo mula sa isang parang third-rate na puwersa. Bukod sa pagkakaroon ng mataas na cultivation-based, tiyak na makapangyarihan din ang kanyang teknik. Marahil hindi siya maituturing na malakas kumpara sa martial o daw cultivators na lahat ay nasa tuktok ng Refined Saint Stage, ngunit mas malakas pa rin siya kaysa sa maraming tao. Gayunpaman, ang gayong tao ay pinatay lamang ng kanyang nakababatang kapatid. Hindi niya alam kung kailan kumilos ang kanyang junior brother. Ano ba, hindi man lang niya narinig ang tunog ng espadang sumisipol sa hangin. Natural lang iyon dahil napakabilis nito, kasama ang kanyang lower cultivation base, hindi niya ito narinig. Maaaring hindi narinig ni Arwin ang tunog dahil sa kanyang mababang cultivation base, ngunit si Mason at ang dalawa pa na ang cultivation base ay umabot na sa Refined Saint Stage ay nakarinig ng tunog. Si Mason ang may pinakamataas na cultivation base kaya natural lang para sa kanya na marinig ang tunog ng mas malinaw. Dahil dito, lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha habang pinagmamasdan niya ang katawan ni Kian na ganap na naputol sa kalahating nahulog mula sa langit. Ang katawan ni Mason ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Hindi sumagi sa isip niya na mamamatay si Kian. Sa sandaling maalala niya kung paano niya ginamit si Kian upang pukawin ang binata na nakatayo sa kanyang harapan, ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis din. Kung binigyan siya ng Diyos ng isa pang pagkakataon na gawin ito, hindi siya maglalakas loob na pukawin ang binatang ito kahit gaano pa siya katapang. Kasalanan ni Kian ang lahat. Kung hindi niya confident na sinabi sa akin na kaya niyang harapin ang lalaking ito, hindi ko sana siya na-provoke. Nang maisip ito ni Mason, nanggigigil ang kanyang mga ngipin at tiningnan ang katawan ni Kian na may galit. Hindi ako makapaniwala na makakagawa ako ng ganoong kapangyarihang pag-atake gamit ang Jasper Celestial Sword gamit ang aking Sun True Energy. Si Kian ay disipulo pa rin ng parang third-rate force na iyon, Asher Cloud Mansion, kahit na ano. Ang kanyang cultivation base ay nasa tuktok pa rin ng Refined Saint Stage at gayunpaman siya ay napatay sa pamamagitan lamang ng isang hampas ng aking espada, bulong ni Alvin kay Jasper sa kanyang sarili. Celestial Sword na nagniningning pa rin sa maningning nitong gintong liwanag. Whoosh! Tulad ng isang cannonball na pinaputok, lumipad siya palabas at kinuha ang special ring ni Kian bago kumislap ang kanyang katawan at lumitaw sa harap nina Mason, Orlan, at Larvin. Sa sandaling ito, lahat ng tatlo sa kanilang mga mukha ay sobrang mapatle at may mga bakas ng takot at gulat sa kanilang mga mata. Nang makita ni Alvin ang kanilang mga mata at ang kanilang mga ekspresyon, isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang nanunuya niyang sinabi, "Ano? Natatakot ka na ba ngayon?"
Panginoon, ako, si Mason, ay mali. Nabigo akong makilala kung gaano kakatangi-tanging tao. Patawarin mo sana ako. Sa iyong lakas, sigurado akong ang Devil Seal tablet ay magiging sa iyo sa bandang huli. Kung iisipin na talagang inisip ni Kian na siya ay hindi magagapi dahil lang sa siya ay disipulo ng parang third-rate na puwersa, ang Asher Cloud Mansion. Wala siyang alam na katulad mo doon. Huminga ng malalim si Mason at ginamit ang pambabole kay Alvin. Sa sandaling ito, ang kanyang maringal na ugali ay ganap na naglaho. Para siyang lingkod lalaki sa gilid ng kalsada. Natigilan sina Orlan at Larvin nang makita nila si Mason na ganoon ang ugali. Ito ang unang pagkakataon nilang makita ang kanilang Imperial Uncle sa ganitong paraan. Para siyang ibang tao. Hindi nila alam na si Mason ay labis na natakot sa sandaling ito. Kung hindi niya kinukutya ang binata kanina, hindi siguro siya aabalahin ng binata. Gayunpaman, ang problema ay niloko niya ang binata ng walang pag-aalinlangan kanina. Alam na alam niya kung siya ang nasa kalagayan ng binatang iyon, hindi niya ito papakawalan ng ganoon kadali. Ang totoo, pagkatapos patayin si Kian, walang intensyon si Alvin na saktan si Mason at ang dalawa pa. Bukod dito, hindi man lang niya sineseryoso ang mga sinabi ni Mason. Kung tahol ng aso ang sarili habang naglalakad sa tabing kalsada, hindi basta-basta papatayin ang aso, di ba? Gayunpaman nang marinig niya si Mason na nangungulila sa kanya ngayon, nakaramdam ng pagkasuklam sa kanyang puso. Sa isang casual na alon ng kanyang espada, ang sinag ng espada ay tumawid sa kalangitan. Bago pa man makapag-react si Mason, napatay na siya ni Alvin. Maging si Kian na nasa tuktok ng Refined Saint stage ay namatay sa ilalim ng kanyang Jasper Celestial Sword, lalo pa ang isang Martial Cultivator na nasa Intermediate Refined Saint stage. Bagamat casual lang niyang iwinagayway ang kanyang espada, at ang puwersa nito ay hindi maihahambing sa puwersang ginamit niya sa pakikitungo kay Kian, hindi ito isang bagay na kayang tiisin ni Mason. Si Orlan at Larvin ay natakot nang makita nilang namatay si Mason. Sumigaw sila sa kalungkutan, Imperial Uncle. Gayunpaman, ang dalawang namumulang mata ay hindi nang ahas na magpakita ng anumang sama ng loob. Sino ang nakakaalam kung papatayin sila ng binatang ito upang malutas ang gulo kung nagpakita sila ng anumang sama ng loob? Kahit na gusto nilang patayin ang taong ito para masiyahan ang kanilang sarili, alam nilang wala silang kakayahan sa ngayon. Sa sandaling ito, ang tanging magagawa nila ay subukang huwag lalo pang magalit ang binata. Marahil mapangalagaan nila ang kanilang buhay sa ganitong paraan. Gayunpaman, si Alvin ay walang anumang intensyon na patayin sina Orlan at Larvin. Bagamat magiging madali para sa kasalukuyang siya na patayin sina Orlan at Larvin, pareho silang kabilang sa iilang Refined Saint stage powerhouses sa Windfall Nation's Imperial Family. Kung mamatay si Mason at silang dalawa, tiyak na magugulo ang Imperial Family ng Windfall Nation. Kung ang Imperial Family ng Windfall Nation ay nahulog sa kaguluhan, ang mga komplikasyon at kalituhan ay lilito sa kabisera at ang buong Windfall Nation ay mahuhulog sa kaguluhan. Sa oras na iyon, dahil ang mga kamag-anak ng Emperor, ang Sito Clan, ang clan leader ng Sito Clan, at ang kanyang anak ay maaaring madamay din. Ang Sito Clan ay kung saan nakatira ang kanyang mabubuting kaibigan. Natural, hindi niya nais na may mangyari sa Sito Clan. Dahil dito, hindi niya pinatay sina Orlan at Larvin. Kailangan kong kunin ang Devil Seal tablet. Kapag nalaman ko na ang Imperial Family ng Windfall Nation mo ay muling kumilo sa mga kasama ni Alvin at inalertuhan siya, tiyak na papatayin ko kayong lahat. Malamig na sinulyapan ni Alvin sina Orlan at Larvin bago nawala sa harap nila. Para naman kay Arwin, hindi niya binalak na dalhin siya sa kanya. Ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan ay walang kaugnayan kay Arwin. Hindi dapat magkaroon ng anumang hindi kinakailangang pakikipag-ugnayan sa pagitan nila. Dahil dito, hindi maginhawa para sa kanya na dalhin si Arwin kasama niya. Natural, sigurado si Alvin kahit naiwan niya si Arwin, ang emperador ng Windfall Nation na si Orlan, ay hindi magpapahirap kay Arwin kung siya ay matalino. Sa nangyari, naganap ang sitwasyon tulad ng inaasahan ni Alvin. Umalis si Arwin sa Imperial Palace nang walang anumang problema at bumalik sa Sito Clan. Nagkaroon ng kaguluhan sa Sito Clan nang makita nilang bumalik si Arwin matapos siyang kidnapin ng isang iginagalang na elder mula sa Windfall Nation's Imperial Family 2 buwan na ang nakakaraan. Natitiyak ng lahat na imposibleng makabalik siya muli. Si Arwin ay maaaring maging masunuri na maging eksklusibong Saint Inscription Master para sa pamilya Imperial ng Windfall Nation o mamatay. Sa kanilang opinyon, mayroon lamang si Arwin na dalawang pagpipilian. Hindi sumagi sa kanilang isipan na babalik si Arwin.
Ito ay tulad ng pagtakas pagkatapos pumasok sa yungib ng tigre. Master Arwin. Ang clan leader ng Sito clan at ang kanyang anak ay personal na lumabas upang salubungin siya nang malaman nilang bumalik si Arwin. Bukod sa pagkagulat ay may bakas din ng guilt sa kanilang mga ekspresyon. Sila, si Hyder, ang young master ng Sito clan, sa partikular, ay nakaramdam ng pagkakasala dahil sa kawalan ng kapangyarihang pigilan ang mga tao mula sa Imperial family na kunin si Arwin. Naalala pa niya bago umalis si Master Duen, lalo niyang hiniling sa kanya na alagaan ang kanyang mga kaibigan. Nang maalis si Arwin, nakaramdam siya ng labis na pagkakasala kay Master Duen. Bukod dito, pinarusahan pa niya ang sarili sa pamamagitan ng pagluhod habang nakaharap sa pader ng mahigit 1 buwan. Ngayong nakita na niya sa sarili niyang mga mata na ligtas na si Arwin at nakabalik na sa Sito clan, nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, matapos mawala ang kanilang sorpresa, lahat ng nasa Sito clan, kabilang ang clan leader ng Sito clan, Warwick, ay labis na na-curious kung ano ang nangyari kay Arwin. Sa kanilang palagay, imposibleng ang Imperial family ng Windfall Nation ay pabayaan ang isang 4-star Saint Inscription Master ng ganoon kadali. Makikita ito sa kung paano si Yuna, ang sect leader ng Driftblaze sect na malubhang nasugatan nang pumunta siya sa Imperial Palace upang iligtas si Arwin. Ito ay isang powerhouse na nagligtas sa akin. Natural, hindi masabi ni Arwin sa kanila ang totoo. Sa katunayan, pinaalalahanan din siya ni Alvin tungkol dito dati. Interesado ang powerhouse na iyon sa Devil Seal tablet na nasa kamay ng aking junior brother, ngunit sa parehong oras nag-aalala siya na ako ay pahirapan hanggang mamatay o kung ano man pagkatapos na kidnapin ng mga tao mula sa Imperial Palace. Nag-aalala siya na ito ay magiging mas maingat na magtago si junior brother. Dahil dito, iniligtas niya ako at binalaan ng Emperor na huwag nang hawakan ang nation. Nang marinig ang mga salita ni Arwin, si Warwick, Hyder, at ang iba pa ay nataranta. Posible ba ito? Isa sa mga elder ng Sito clan ay nag-isip napakasira ng powerhouse. Gayunpaman, buti na lang at nakatagpo ka ng powerhouse na ito, Master Arwin. Kung hindi ka makakabalik ng ganoon kabilis. Hindi ba siya makakabalik ng ganoon kabilis? Hindi napigilan ni Arwin na huminga sa loob nang marinig niya ang mga salita ng elder ng Sito clan na ito. 1714. Kung hindi nagpakita ang kanyang kapatid na junior, lalo pa ang mabilis na pagbabalik, hindi man lang siya makakabalik. Malaki ang posibilidad na mamatay pa siya sa piitan balang araw. Master Arwin, narinig ko na ang Imperial Palace ng Windfall Nation ay may powerhouse sa tuktok ng Refined Saint Stage na sumusuporta sa kanila. Noong nailigtas ka ng powerhouse na iyon, ang powerhouse sa tuktok ng Refined Saint Stage sa Windfall Nation's Imperial Palace ay hindi dapat kumilos, tama. Hindi naiwasang magtanong ng matanda ng isang Sito clan. Lahat ng nasa Sito clan, kabilang ang Warwick at Hyder, ay lumingon kay Arwin. Na-curious din sila sa bagay na ito. Ang powerhouse na itinuring bilang isang kilalang panauhin sa Windfall Nation's Imperial Palace ay nasa tuktok ng Refined Saint Stage. Maging si Yuna, ang sect leader ng Driftblaze sect, ay nasugatan niya ng husto. Siguro hindi siya nakakilos. Kung hindi, imposible para sa tagapagligtas ni Arwin na iligtas siya, sabi ng isa pang nakatatanda sa Sito clan bago makasagot si Arwin. Mayroon kang punto. Ang powerhouse na iyon ay nasa tuktok ng Refined Saint Stage kung tutuusin. Kung sinadya niyang pigilan ito, hindi lang sino man ang makakapagligtas kay Master Arwin, dagdag ng isa pang tao. Kung talagang isang hindi kilalang powerhouse ang nagligtas sa kanya, si Arwin ay maaaring ngumiti lang at hindi mag-abala sa paliwanag pagkatapos marinig ang kanilang mga salita. Gayunpaman, dahil alam niyang eksakto ang powerhouse na nagligtas sa kanya ay hindi isang estranghero kundi ang kanyang nakababatang kapatid, hindi niya kayang makinig habang ang mga taong ito ay minamalas ang kanyang nakababatang kapatid. Permf. Ibig mo bang sabihin si Kian? Talagang makapangyarihan siya. Bukod sa pagkakaroon ng cultivation base sa tuktok ng Refined Saint Stage, hindi rin simple ang background niya dahil nagmula siya sa isang quasi-third-rate force, ang Asher Cloud Mansion. Ano? Siya ay isang tao mula sa quasi-third-rate na puwersa, ang Asher Cloud Mansion. Aking mahal na Panginoon. Ang Imperial family ng Windfall Nation ay may koneksyon sa Asher Cloud Mansion. Ang Asher Cloud Mansion. Sinasabing ang puwersang ito ay isa sa Dolopol na kamakapangyarihang puwersa sa lahat ng parang third-rate na puwersa. Matapos malaman na si Kian na tinatrato bilang isang kilalang panauhin ng Windfall Nation's Imperial family ay talagang mula sa parang third-rate na puwersa, ang Asher Cloud Mansion, lahat mula sa Sito clan ay lubos na namangha. Ang kanilang Sito clan ay isang 7th-rate na puwersa lamang.
Ang Azure Cloud Mansion na iyon sa kabilang banda ay parang third-rate na puwersa. Anumang random na powerhouse mula sa naturang puwersa ay madaling mapuksa ang Sito Clan. Paano kung siya ay mula sa Azure Cloud Mansion? Namatay pa rin siya sa huli. Ngumuso ng masama si Arwin. Dapat aminin sa sandaling ang mga salita ni Arwin ay umalis sa kanyang bibig at pumasok sa mga tainga ng mga tao ng Sito Clan, parang tinamaan sila ng mga kidlat. Nataranta silang lahat sa napakatagal na panahon. Matapos bumalik sa kanilang katinoan, walang nagsalita ng mahabang panahon. Sa halip nakatayo silang nakatingin sa isa't isa. Kitang-kita ng lahat sa mga mata ng isa't isa ang pagkalito at kawalan ng paniniwala. Patay na si Kian. Mayroon talagang isang tao na maglakas loob na pumatay ng isang tao mula sa Azure Cloud Mansion. Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Walang sino man sa Sito Clan ang nag-alinlangan sa mga salita ni Arwin dahil ang bagay na ito ay hindi may tatago ng matagal. Kahit na hindi ito sabihin sa kanila ni Arwin, malalaman pa rin nila ito sa huli. Ang higit na ikinagulat nila ay hindi ang katotohanang si Kian ay mula sa Azure Cloud Mansion. Sa halip mas nagulat sila na may nang-ahas na pumatay ng isang tao mula sa Azure Cloud Mansion. Hindi ba siya natatakot sa paghihiganti ng Azure Cloud Mansion? Ang Azure Cloud Mansion ay isang malakas na puwersa na nakatayo sa tuktok ng lower province ng Dao Marshall Saint Land. Ito ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Hindi nagtagal, maraming matatanda mula sa Sito Clan ang nagsimulang magtanong tungkol sa mga detalye ng nangyari. Gumamit lang ng slash ng sword ang powerhouse na iyon para maputol ang Kian sa kalahati. Bagamat nasa early pristine saint stage ako, hindi ko man lang naabutan ang tunog ng espadang sumipol sa hangin. Masasabi kong gaano kabilis ang takbo ng espada. Idinagdag muli ni Arwin. Isang hampas lang ang kinuha mula sa espada para patayin si Kian na nasa tuktok ng refined saint stage. Saglit lahat ng nasa Sito Clan, kabilang ang Warwick at Hyder, ay natigilan. Casual na tinalikuran ni Arwin ang mga tao mula sa Sito Clan bago siya nagpaalam sa kanila at bumalik sa kanyang sariling tirahan. Dati, hindi alam ni na Wilbur at Charlie ang nangyari. Gayunpaman, dahil sa katotohanan na sinabi sa kanila ni Alvin noon pa man na babalik si Arwin ngayon, hindi sila umalis pansamantala at naghihintay sa mansyon ni Arwin. Kayong lahat. Nang pumasok si Arwin sa mansyon, nakita niya kaagad si Wilbur at ang iba pa. Baka sa mukha ng lahat ang pag-aalala. Agad itong nagbigay ng init sa kanyang puso. Master Arwin. Nang makita ni Wilbur at ng iba pa na bumalik na talaga si Arwin, lahat sila ay nagulat. Ano? Don't tell me hindi ka naniwala sa sinabi ko kanina. Sa sandaling ito, bumalik na rin si Alvin. Pagbalik niya, tinanggal niya ang kanyang disguise, bumalik sa kanyang orihinal na hitsura. Nang makita ang pamilyar na figure at mukha na nagbago ng disguise, si Arwin ay napuno ng emosyon. Naglakad siya pasulong at tinapik ang balikat ni Alvin bago emosyonal na bumaantong hininga. Junior brother, hindi ako makapaniwala na mayroon ka talagang lakas sa Eminent Saint Stage pagkatapos ng mahigit isang taon. Lakas sa Eminent Saint Stage. Ang casual na pananalita na ito ay nabigla sa lahat ng matulunging nakikinig. Nang marinig ni Wilbert, Charlie, at ang iba pa ang mga salita ni Arwin, lahat sila ay natigilan. Eminent Saint Stage. Sa sandaling ito, hindi na sila mga baguhan na kararating lang sa Dao Marshall Saint Land. Naturally, alam nila kung ano ang kinakatawan ng Eminent Saint Stage. Ang Eminent Saint Stage ay isa sa mga yugto sa Saint Stage. Kapag ang isang tao ay pumasok sa stage ng Saint mula sa stage ng Saint Rudimant, mararating niya ang Pristine Saint Stage. Pagkatapos ng Pristine Saint Stage, sinundan ito ng Refined Saint Stage. Pagkatapos ng Refined Saint Stage, dumating ang Eminent Saint Stage. Master Arwin, hindi ka nagbibiro, di ba? Di sinabi mo bang si Alvin ay isang Eminent Saint Stage powerhouse? Napabuntong hininga si Henry habang nakatingin kay Alvin ng may pagtataka. Para siyang halimaw na nakatingin. Lumunok si Renz bago siya nagtanong, Alvin, di nakapasok ka ba talaga sa Eminent Saint Stage? Hindi. Umiling si Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, maliban kay Arwin na tila nawawala sa sarili niyang pag-iisip, nakahinga ng maluwag sina Wilbert, Charlie, at ang iba pa. Sa lumabas, nagbibiro lang si Master Arwin. Master Arwin, mangyaring huwag magbiro sa susunod. Sok, may konting puso ka ba? Sinong niloloko mo? Huminga ng masama si Henry. Umiling si Arwin at hindi na nagsalita nang makita niyang may gulo na naman.
Hindi pa ako nakakagawa ng breakthrough sa Eminent Saint stage ngunit dahil sa ilang kadahilanan, maaari akong mag-atake na kapantay ng isang Eminent Saint stage powerhouse. Naturally, ito ay limitado lamang sa mga ordinaryong refined Saint stage powerhouses, sabi ni Alvin sa isang napapanahong paraan ng paalisin na ni Arwin ang bagay. Bukod kay Arwin na may ekspresyon ng realisasyon sa kanyang mukha, si Wilbert, Charlie, at ang iba pa ay nagulat at bumalik lamang sa kanilang katinoan pagkatapos ng mahabang panahon. Freak! Halimaw! Sina Renz at Henry ay tumingin kay Alvin ng mahabang panahon bago sinabi ang dalawang salitang ito. Kung gayon, ibig sabihin ba nito ay ikaw ang personal na nagligtas kay Master Arwin? Tanong ulit ni Henry. Hayaan mong ikwento ko ang nangyari, kinuha ni Arwin ang sitwasyon at sinimulang isalaysay ang nangyari. Bagamat inilarawan lamang niya ang pangyayaring naganap kanina, parang binalikan niyang muli ang karanasan. Master Arwin, hindi mo ba iniisip na masyado kang cool? Kung iisipin na lantaran kang lumabas ng piitan patungo sa Imperial Palace. Bagaman wala ako roon, naiisip ko ang mga ekspresyon ng mga tao sa Imperial Palace, isip ni Henry at Renz. Gayunpaman, mabilis nilang inilipat ang kanilang mga tingin kay Alvin muli, katulad ni Wilbur at ng iba pa. Ang higit na ikinagulat nila ay ang lakas ni Alvin. Si Kian na nagmula sa quasi-third-rate na puwersa, ang Asher Cloud Mansion na may cultivation base sa tuktok ng Refined Saint Stage ay pinatay niya sa pamamagitan lamang ng isang hampas ng kanyang espada. Alvin Boy, ang Kian na iyon ay isang disipulo mula sa quasi-third-rate force, Asher Cloud Mansion, kahit na ano. Hindi namin alam kung siya ay isang mahalagang tao sa Asher Cloud Mansion. Kung siya nga, ang Asher Cloud Mansion ay maaaring hindi basta-basta iwan ang bagay na ito, bulong ni Wilbur na may tame time na ekspresyon. Nang marinig ang mga salita ni Wilbur, si Charlie at ang iba pa ay pinawisan ng malamig sa ngalan ni Alvin. Paano kung tumanggi ang Asher Cloud Mansion na pabayaan ang bagay na ito? Huwag kalimutan na hindi ko siya pinatay gamit ang aking orihinal na pagkakakilanlan. Kung gusto ng Asher Cloud Mansion na mahanap ang pumatay, kailangan muna nilang taglayin ang kakayahang gawin iyon. Si Alvin, ang taong sangkot, ay labis na kalmado at hindi gaanong nag-aalala habang si Wilbur at ang iba ay mukhang nag-aalala. Gaya nga ng kasabihan, ang pag-aalala ay humahantong sa magulong isip. Matapos makinig sa mga salita ni Alvin, agad silang kumalma. Tito Flair, narinig kong umalis si Irish sa sekta, ngunit hindi niya ako nahanap. Siguro kung bumalik siya kamakailan. Tanong ni Alvin habang nakatingin kay Wilbur. Hindi. Umiling si Wilbur. Bagamat alam niya may malakas na powerhouse na nagpoprotekta sa kanyang anak, hindi niya maiwasang mag-alala. Marahil, ang powerhouse na iyon ay maaaring ituring na pinakamalakas na tao sa Windfall Nation, ngunit maaaring hindi iyon ang kaso sa ibang lugar. Tumango si Alvin bago niya sinabi, huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol sa pagbabalik ko rito. Sa mga salitang sinabi ko sa Imperial Palace ng Windfall Nation, hindi na maglalakas loob ang Imperial Family na pahirapan kayong lahat. Mananatili kayong lahat dito ng ligtas sa Sito Clan. Sa oras na taglay ko ang sapat na lakas, darating ako at aalisin ko rin kayong lahat para kalimutan si Don. Nang marinig ni Arwin at ng iba pa ang mga salita ni Alvin, alam nilang aalis siya muli. Gaya ng dati, nag-aatubili silang makipaghiwalay sa kanya. Gayunpaman, alam din nila na napakaliit ng Windfall Nation para kay Alvin. Mayroong maraming mga lugar na may napakatalino na mga prospect kung saan marami ang maaaring magawa. Tanging ang malawak na mundo sa labas ang angkop para sa isang taong may napakapangit na martial daw tulad ni Alvin. Matapos lisanin ng Sito Clan at ang kabisera ng Windfall Nation, pumunta si Alvin sa Drift Blaze Sect. Nang marating niya ang Drift Blaze Sect, nalaman niyang nasa closed door cultivation si Yuna para gumaling. Agad niyang napagtanto kung gaano kalubha ang pinsalang natamo nito. Pakisabi sa sect leader Yuna na naghiganti ako para sa kanya. Dahil ang sect leader na si Yuna ay nasa closed door cultivation para magpagaling, natural, hindi siya inabala ni Alvin. Sa halip, hiniling niya sa isa sa kanyang mga direktang disipulo na magpasa ng mensahe. Nang marinig ng direktang disipulo ng sect leader na si Yuna ang mga salita ni Alvin, minisyon lang niya. Alam niya kung anong uri ng tao ang nanakit sa kanyang amo. Bagamat ang magandang maliit na batang ito na nagustuhan ng kanyang nakababatang kapatid na babae ay may mataas na likas na talento at lakas, paano niya magagawang talunin ang isang powerhouse sa tuktok ng Refined Saint Stage. Nakita ni Alvin ang kawalang paniwala sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagpaliwanag ng anuman. Naniniwala siya na tatagal lamang ng 2 araw bago kumalat ang balita sa Drift Blaze Sect.
Sa wakas, oras na para pumunta ako sa Mystical Sky Mansion. 17:15. Pinag-isipan ito ni Alvin bago sinasadyang hilingin sa direktang disipulo ni Yuna na ipasa ang mensahe na nagsasabing na ipaghiganti niya si Yuna. Bagamat gumamit siya ng isa pang disguise at pangalan para lumipat sa Windfall Nation's Imperial Palace dahil sa katotohanan na si Yuna ay ang Panginoon ni Irish, hindi intensyon ni Alvin na itago ito sa kanya. Tungkol sa direktang disipulong ito na hiniling na ipasa ang mensahe, noong unang nakilala ni Alvin si Irish sa Drift Blaze sect, nalaman niya mula kay Irish na ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay isang ulila na kinuha ng kanyang amo noong bata pa siya. Sa gayon, itinuring niya ang kanyang Panginoon tulad ng kanyang ina at labis na inaalagaan siya. Dahil dito, hindi nag-alala si Alvin na ipagkalat niya ang balitang ito. Naturally, kahit na siya, hindi maraming tao ang maniniwala sa kanya. Noong panahong iyon, gumamit ng isa pang disguise si Alvin nang lumipat siya sa Imperial Palace ng Windfall Nation at pinatay sina Kian at Mason. Itinago niya ang kanyang mukha gamit ang disguising secret tactic na ipinasa sa kanya ni Elder Hal. Naniniwala siya, sa oras na iyon, sina Orlan at Larvin na naruroon sa eksena ay tiyak na sinisiyasat siya ng kanilang banal na kamalayan at natuklasan na ang kanyang mukha ay hindi peke. Ang disguising secret tactic ay ganap na mapaghimala. Kahit na sa buong Dao Marshall Saint Land, maaaring walang pangalawang tao na nakabisado ang discarding ito. Ano ba, hindi man lang maiisip ng mga tao na ang gayong mahimalang disguising secret tactic ay umiral sa mundong ito. Dahil dito, kung talagang kumalat ang balita tungkol dito, sina Orlan at Larvin ang unang tatalon at linisin ang kanyang pangalan para sa kanya. Pagkatapos umalis sa Drift Blaze sect, umalis si Alvin sa Windfall Nation at hindi bumalik sa kabisera ng Windfall Nation. Matapos lisanin ng Windfall Nation, nagsimulang gumala ang mga pag-iisip ni Alvin at ang kanyang puso ay napuno ng pananibik. Siguro kung nasaan si Irish ngayon. Nandyan din sina ama at ina. Hanggang ngayon, wala pa ring balita tungkol sa kanila. Kung hindi ko lang nasira ang Jade Token sa napakagandang Jade Box noong una, sana ay nakasama ko na silang dalawa at pati na rin si Little Megan. To think na kinuha siya ng lalaki ni Father. At nandyan din si Kelly. I wonder how she's doing now and if our child is safe or not. Matapos malaman na si Megan ay kinuha ng lalaki ng kanyang murang ama, ang puso ni Alvin ay nakaramdam din ng kagaanan. Sa kabilang banda, hindi niya alam kung ano ang kalagayan ni Kelly dahil sa kadahilanang ito, siya ay labis na nag-aalala. Pagkatapos umalis sa Windfall Nation, hindi tumuloy si Alvin sa Greenwavehan Mansion dahil wala ito sa daan. Sa halip dumiretso siya sa direksyon kung saan matatagpuan ang Mystical Sky Mansion. Bilang isa sa napakakaunting quasi-third-rate na puwersa sa lower province ng Dao Marshall Saint Land, ang Mystical Sky Mansion ay matatagpuan sa hilaga ng lower province ng Dao Marshall Saint Land. Kahit na sa mabilis na bilis ni Alvin, nagmamadali ng hindi nagpapahinga, aabutin pa rin siya ng halos isang buwan bago siya makarating. Natural, sa kasalukuyang cultivation base ni Alvin, hindi ito problema kahit na hindi siya nagpahinga. Dahil dito, sa loob ng isang buwan, sa wakas ay nakarating siya sa distrito ng Mystical Sky Mansion. Ang lugar na ito ay tinatawag ding Mystical Sky District. Ang kalawakan ng Mystical Sky District ay sumasalaw sa dalawang pangunahing puwersang pang-apat na antas, at si Alvin ay hindi estranghero sa isa sa mga puwersang pang-apat na antas. Ito ay walang iba kundi ang Radiant Wave Mansion. Ang pangalawang elder ng The Radiant Wave Mansion, si Godric Lanten, ay isa sa mga moderator ng Rising Sky Rankang Battle sa distrito ng Rising Sky Mansion noong panahong iyon. Siya ay orihinal na nagplano na sumali sa alinman sa Radiant Wave Mansion o sa Sky Hurdle Mansion, ngunit pagkatapos malaman na ang Mystical Sky Mansion ay nagre-recruit ng mga disipulo, mabilis siyang nagbago ng isip at pinatayo sina Godric at Zadok. Si Zadok ay walang iba kundi ang Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion. Medyo nakonsensya pa rin si Alvin tungkol sa bagay na ito, at kung may pagkakataon, tiyak na ibabalik niya ang pabor kina Godric at Zadok. Matapos makapasok sa Mystical Sky District, random na nakahanap si Alvin ng isang bayan at pumasok sa isang restaurant. Hindi siya nagtagal sa pag-upo bago niya narinig ang dalawang boses na umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Hoy, narinig mo na ba ang tungkol dito? Ang young mansion master ng 4th Rate Force Rising Sky Mansion ay namatay na. Siya ay napatay sa Rising Sky Rankang Battle. Narinig ko na ang tungkol dito. May chismis na ang isang napakatalentadong sectless cultivator ay lumitaw sa distrito ng Rising Sky Mansion hindi pa katagal. Bukod dito, pareho ang Sky Hurdle Mansion at Radiant Wave Mansion ay nagustuhan siya. Gayunpaman, ang walang sekta na cultivator na iyon ay napakahirap.
Siya talaga ang tumayong Vice Mansion Master of the Wave Mansion at ang second mansion ng Hoover. Sa totoo lang, nakikita ko kung saan siya nagmumula. Sa kanyang likas na talento at lakas, lalo pa ang isang fourth-rate na puwersa, kahit isang parang third-rate na puwersa ay lalaban din para sa kanya para makasali rin sa kanila. At saka, nagkataon na ang St. Martial Secret Zone ng Mystical Sky Mansion ay malapit nang bumukas at nagre-recruit siya ng mga Saint Stage na walang pag-aalinlangan. Sa palagay ko hindi dahil sa Mystical Sky Mansion kaya niya sila pinatayo. Sa pagkakaalam ko, bago magsimula ang Rising Sky Rankang Battle, hindi pa kumalat ang balita tungkol sa pagre-recruit ng Mystical Sky Mansion ng mga henyo sa Saint Stage na wala pang 40 taong gulang. Walang paraan na maaaring kumalat ito sa distrito ng Rising Sky Mansion sa mga oras na iyon. Naabutan silang dalawa sa mainit na usapan. Nang pumasok sa tenga ni Alvin ang kanilang mga salita, hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi sumagi sa isip niya na ang kanyang aksyon sa distrito ng Rising Sky Mansion ay talagang kakalat sa Mystical Sky Mansion. Hindi lamang iyon, ngunit maraming tao ang naalala ang kanyang pangalan, Mon, pati na rin. Nabalitaan ko na ang Mystical Sky Mansion ay nag-anunsyo kamakailan na kung ang unang pwesto na nanalo ng Rising Sky Rankang, si Mon, ay handang pumunta sa Mystical Sky Mansion. Ang Mystical Sky Mansion ay agad na magbibigay sa kanya ng lugar sa pagpasok sa St. Martial Secret Zone at hindi na siya kailangang makipaglaban sa ibang tao. At saka, ang Mystical Sky Mansion ay mananalo sa anumang pagsisikap sa pag-aalaga sa kanya. Sok. Napakagandang alok ng Mystical Sky Mansion. Sapat na ito para ipakita kung gaano ang pagkauhaw ng Mystical Sky Mansion sa mga talento. Wala pang 40 taong gulang si Mon na iyon at mayroon na siyang cultivation base sa tuktok ng Refined Saint Stage. Kahit na hindi siya bigyan ng Mystical Sky Mansion ng lugar para makapasok sa St. Martial Secret Zone, madali pa rin para sa kanya na agawin ang kanyang sariling pwesto gamit ang kanyang lakas. Dahil dito, ang alok na ginawa ng mansion na Mystical Sky ay pangunahing ginagamit sa Mystical Fang. Marahil maaaring wala ring pakialam si Mon sa alok ng Mystical Sky Mansion. Gayunpaman, ang Mystical Sky Mansion ay nag-anunsyo na hindi sila magsisikap sa pag-aalaga sa kanya hanggat handa siyang sumali sa Mystical Sky Mansion. Kung mayroon siyang matarik na cultivation resources mula sa Mystical Sky Mansion kasama ang likas na talento na sa tingin ko ay tiyak na magtatagal ang kanyang pag-unlad. Backbone ng Mystical Sky Mansion. Eksakto. Hindi ako makapaniwala na ang lower province ng Dao Martial Saint Land ay makakapagdulot ng isang halimaw na tulad ni Mon. Ang sabi ng alingawngaw ay hindi lamang ito ang Mystical Sky Mansion, ngunit ang iba pang mga quasi third-rate na puwersa ay sinusubukan din na itali si Mon sa kani-kanilang puwersa. Sa kanyang likas na talento, tiyak na maingat siyang aalagaan sa pangatlo kahit anong puwersa ang pipiliin niya. Bagaman hindi pa ako nakapunta sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land, sa narinig ko, kahit na ang mga batang henyo sa Upper Province ay maaaring hindi may kumpara kay Mon. Sa kasamaang palad, mula nang matapos ang Rising Sky Rankang Battle, tila nawala si Mon. Gaano man siya masipag na hanapin ang Rising Sky Mansion para maghiganti para sa kanilang Young Mansion Master, hindi nila siya mahanap. Sinabi ng ilang tao na may ilang powerhouse mula sa Upper Province na nagustuhan si Mon at dinala siya sa Upper Province. Sinabi pa ng ilang tao na si Mon ay orihinal na isang henyong martial cultivator mula sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land at pumunta siya sa Lower Province upang magsanay. Kung tungkol sa pagsali sa Rising Sky Rankang Battle, well, malamang nakusang desisyon lang iyon. Napagtanto ni Alvin na karamihan sa mga customer sa paligid ay pinag-uusapan siya. Natural, alam niya na ito ay dahil ang balita tungkol sa Rising Sky Rankang Battle ay kumalat lang sa Mystical Sky Mansion hindi pa gaanong katagal. Pagkaraan ng ilang sandali, ang paksang ito ay mawawala sa kalaunan. Gayunpaman, hindi napigilan ni Alvin na mabigla. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ang Rising Sky Rankang Battle na sinalihan niya para sa kapakanan ni Nympha ay talagang hindi sinasadyang nagpasikat sa kanya. Bukod dito, sinubukan pa nga ng ilang parang third-rate na puwersa na itali siya sa kani-kanilang puwersa. Marahil dapat akong sumali sa Mystical Sky Mansion gamit ang aking pagkakakilanlan bilang Mon, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang ang kanyang puso ay kumirot. Gayunpaman, muli niyang ibinasura ang ideya ng mas pag-isipan niya ito. Sa aking kasalukuyang lakas, kahit na hindi ko gamitin ang pagkakakilanlan ni Mon para sumali sa Mystical Sky Mansion, maaari pa rin akong makakuha ng pwesto sa pagpasok sa St. Martial Secret Zone.
Hanggat nagpapakita ako ng sapat na likas na talento at halaga, ang mga mapagkukunan ng paglilinang ng Mystical Sky Mansion ay natural na pupunta sa akin. Ang pinakamahalaga kung papasok ako sa Mystical Sky Mansion gamit ang pagkakakilanlan ni Mon, tiyak na hindi malalaman ni Irish na ako ay nasa Mystical Sky Mansion. Dahil dito, mas mabuting gamitin ko pa rin ang pangalang Alvin. Sa katalinuhan ni Irish, kahit hindi siya sigurado na ako si Alvin, tiyak na darating siya para mag-imbestiga. Nagpasya si Alvin na gagamitin niya ang pagkakakilanlan ni Alvin para makapasok sa Mystical Sky Mansion sa sandaling maisip niya ito. Gayunpaman, 10 buwan pa ang layo mula sa petsa ng pag-recruit ng Mystical Sky Mansion sa kanilang mga disipulo. Kaya, hindi rin nagmamadali si Alvin. Naghanap siya ng liblib na bulubundukin sa paligid bago siya naghukay ng maliit na butas na hindi mabugbog ng hangin at ulan at itinago sa loob ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Hindi nagtagal, sa isang pag-iisip lamang, pumasok siya sa ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Ang 10 buwan sa labas ay katumbas ng higit sa 4 na taon sa ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Kahit na matapos ang pag-alis ni Alvin sa paglalakbay sa Mystical Sky Mansion, maaari pa rin siyang manatili ng hanggang 4 na taon sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Sa panahong ito, tiyak na uunlad pa ang kanyang cultivation base. Buo ang tiwala niya na makapasok siya sa tuktok ng Pristine Saint Stage. Dahil dito, si Alvin ay lubusang isinubsob ang sarili sa paglilinang. Naturally, habang siya ay naglilinang, hindi niya nakalimutang yakapin ang kanyang Jasper Celestial Sword at maunawaan ang Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method Sovereign Heart Sword pati na rin. Naranasan na ni Alvin ang puwersa ng Sovereign Heart Sword noon, at dahil dito napagpasyahan niyang ailay ang kanyang puso at kaluluwa sa Sovereign Heart Sword at hindi na nag-aral o nagel-inang ng anumang iba pang martial techniques. Ito ay dahil sa harap ng Sovereign Heart Sword, ang iba pang martial techniques sa Dao Martial Saint Land ay wala talaga. Hindi na kailangan para sa kanya na tunguhin ang mas asama habang pinababayaan ang pinakamahusay. Si Alvin na nagsasaka ay walang alinlangan na walang kamalay-malay na sa sandaling ito, ang Panginoon ni Nympha ay bumalik sa Greenwave Han Mansion upang dalhin si Nympha at ang 3 maliliit na kasama. Brother Alvin. Si Nympha na patungo sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land ay tumingin sa malayo na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa kanyang pag-alis, hindi niya alam kung kailan niya muling makikita ang kanyang kapatid na Alvin. Ang kanyang puso ay napuno ng pag-aatubili at pananabik. 1716. Sa gitna ng bulubundukin sa likod ng mga ulap may nakatayong 4 na matatarik na bundok sa pinakamalalim na lugar. Tulad ng 4 na makalangit na haligi, sila ay bumangon ng diretso sa mga ulap. Kung bibigyan ng pansin ang tuktok ng 4 na bundok, makikita na sa likod ng mga ulap na inaanod kasama ng hangin, mayroong isang malaking isla na nakabitin sa hangin. Ang isla ay natatakpan ng mga ulap at ito ay tila isang fairyland. Ang isla ay walang suporta at nakabitin sa ere ng ganoon. Sa unang tingin, ito ay visually impactful. Di talagang nakabitin sa ere ang islang iyon. My goodness! How's this possible? Maraming tao ang nagtipon sa isang matarik na bundok sa malapit. Ang ilan sa kanila ay may mga mata sa isla na nagbabadya sa likod ng mga ulap. Baka sa mukha nila ang pagtataka. Sa kanilang opinyon, ang bundok na ito ay ganap na sumalungat sa Loika. Naturally, maraming tao ang nanatiling composed din. Ang ilan sa kanila ay nanunuya pa, anong grupo ng mga bumpkin. Hindi mo ba alam na ang isang makapangyarihang formation ay maaaring gamitin upang suportahan ang isang isla upang ito ay lumipad sa hangin? Sa anumang kaso, ito ang estate ng Mystical Sky Mansion. Natural lang na mayroon silang formation na ito. Sa gitna ng karamihan, si Alvin na pinalitan ang kanyang pangalan ng Alvin ay inilipat din ang kanyang mga mata sa isla. Ang isla na nasuspine sa kalangitan ay walang alinlangan na visually impactful sa kanya. Nagtataka ako kung gaano kalakas ang formation para suportahan ang napakalaking isla. At saka, sigurado akong astronomical din ang bilang ng Saint Stones na kailangan para mapatakbo ang formation. Si Alvin ay may ilang kaalaman tungkol sa formations. Si Alvin na nakatayo sa gitna ng karamihan ay nagkunwaring isang gwapong binata. Nakasuot ng luntiang damit, nakayakap siya sa isang walang palamuti at mukhang ordinaryong espada. Ang espadang ito ay walang iba kundi ang Jasper Celestial Sword. Dahil ngayon ang araw na ang quasi third-rate na puwersa, ang Mystical Sky Mansion, ay nagre-recruit ng mga henyo ng Saint Stage na wala pang 40 taong gulang, nagising din si Alvin mula sa kanyang closed-door cultivation at nakarating sa ari-arian ng Mystical Sky Mansion sa napapanahong paraan.
Karaniwan, ang ari-arian ng Mystical Sky Mansion ay hindi binuksan sa publiko at mahirap para sa mga ordinaryong tao na makapasok. Gayunpaman, dahil ang Mystical Sky Mansion ay magre-recruit ng mga henyo ng Saint Stage na wala pang 40 taong gulang, ang ari-arian ng Mystical Sky Mansion ay bukas sa publiko. Ito ay hindi lamang limitado sa mga henyo ng Saint Stage na wala pang 40 taong gulang. Maaari rin nilang isama ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Naturally, bagamat sila ay pinapasok, ito ay limitado lamang sa paanan ng Mystical Sky Mansion's estate. Ang ari-arian ng Mystical Sky Mansion ay pinaghiwalay sa 5 seksyon. Isa na rito ang suspendidong isla. Ang unang ranggo na matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion ay karaniwang nasa itaas, at ang cultivation environment sa itaas ay mas mahusay kaysa sa iba pang 4 na seksyon. Tungkol naman sa 4 na seksyon, sila ang 4 na matatarik na bundok na tila umaalalay sa langit. Isang palasyo ang itinayo sa bawat bundok. Ang Mystical Sky Mansion ay nahahati din sa Heaven Palace, Earth Palace, Mystical Palace, at Yellow Palace. Ang bawat palasyo ay nakikipagkompetensya sa isa't isa. Ang mga henyo ng Saint Stage na ay recruit ng Mystical Sky Mansion sa pagkakataong ito ay mahahati sa 4 na palasyo. Ang mga henyo ng Saint Stage na mahahati ay kakailanganing makipaglaban para sa pagiging karapat-dapat na makapasok sa Saint Martial Secret Zone sa bawat isa sa kani-kanilang mga palasyo kung saan sila inilagay. Ang mga nakalaan na kota para sa bawat palasyo na makapasok sa Saint Martial Secret Zone ay pareho. Biglang inangat ni Alvin ang kanyang ulo na parang may napansin siya. Sa isang sulyap lang ay may nakita siyang pamilyar na figure na naglalakad sa langit mula sa malayo. May 2 pang binata na sumusunod sa likod ng taong ito. Base sa aura na banayad na lumalabas ang 2 binata na ito, halatang nasa Saint Stage o sa itaas din sila. Ang nangunguna ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ito ay walang iba kundi si Godric, ang pangalawang elder ng Radiant Wave Mansion. Noong panahong iyon, si Godric ay isa sa mga moderator ng Rising Sky Rankang Battle na nilahukan ni Alvin. Bukod dito, pinangalagaan din niya si Alvin. Noong panahong iyon, tulad ni Zadok, ang Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion, gusto rin siyang i-recruit ni Godric sa kanyang sekta. Sa huli, pinatayo ni Alvin sina Godric at Zadok nang malaman niyang ang Mystical Sky Mansion ay nagre-recruit ng mga henyo ng Saint Stage na wala pang 40 taong gulang. Ngayong muli niyang nakilala ang isa sa kanila, nag-init ang mukha ni Alvin kahit nakadisguise siya. Parang napakalaki talaga ng tukso ng Saint Martial Secret Zone, pati si Elder Lantern dinala ang mga tauhan niya dito. Dapat nasa pristine Saint Stage or above yung 2 lalaki sa likod niya. Dapat ay wala pang 40 taong gulang, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay dumapo sa 2 lalaki sa likod ni Godric. Si Elder Lantern mula sa Radiant Wave Mansion. Ang hitsura ni Godric ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Ang Radiant Wave Mansion ay isang 4th rate na puwersa na kabilang sa distrito ng Mystical Sky Mansion. Bilang pangalawang elder ng Radiant Wave Mansion, natural lang na maraming tao ang nakilala siya. Marami pa nga sa kanila ang umakyat para batiin siya. Ang Radiant Wave Mansion ay ang unang 4th rate na puwersa na dumating ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, ang 2 kabataang lalaki sa likod ni Elder Lantern ay dapat na ang pinakanamumukod tanging powerhouse sa mga kabataang henerasyon sa Radiant Wave Mansion. Sila ay tinatawag na Joros at Ender. Narinig ko na si Joros dati. Siya ay pamangkin ni Elder Lantern. Bukod sa pagkakaroon ng mataas na likas na talento, maaari siyang ituring na pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon sa Radiant Wave Mansion dahil sa walang humpay na pagtuturo ni Elder Lantern. Hindi rin simple si Ender. Bagamat nagsimula pa lamang siyang bumangon bilang isang promising na kabataan, ang kanyang likas na talento ay tila hindi mas mababa kaysa kay Joros. Maaaring hindi siya kasing lakas ni Joros ngayon, ngunit iyon ay dahil mas bata siya kay Joros. Ang 2 ito ay ang mga henyo ng Saint Stage na wala pang 40 taong gulang sa Radiant Wave Mansion. Dapat ay nandito rin sila para sa Saint Martial Secret Zone ng Mystical Sky Mansion dahil nandito sila kasama si Elder Lantern. Siyempre, kahit isang 4th rate na puwersa ay matutukso ng Saint Martial Secret Zone. Sa gitna ng talakayan ng mga tao, lumitaw muli ang mga tao mula sa isa pang 4th rate force. Ang 4th rate na puwersa na ito ay ang iba pang 4th rated na puwersa sa distrito ng Mystical Sky Mansion. Tinawag itong Tyrannic Saber Mansion. May kabuoang 3 tao ang nagmula sa Tyrannic Saber Mansion. Ang nangunguna ay isang kulot na may balbas na matipunong lalaki na halos kamukha ni Godric.
Gayunpaman siya ay halos isang ulo na mas mataas kaysa kay Godrek. Ang pinaka-natatangi sa kanya ay ang malawak na sable sa likod niya. Ang malapad na saber na iyon ay 3 metro ang haba. Nakabitin sa likod niya, ito ay lumitaw na maharlika at nangingibabaw. Elder Lantern, ang iyong Radiant Wave Mansion ay talagang maagang dumating ha. Matapos lumitaw ang kulot na balbas na matipunong lalaki na may bitbit na 3 metro ang haba na dambuhalang saber, agad siyang tumingin kay Godrek at tumawa ng tame time. Halatang magkakilala sila ni Godrek. Kuya Lin. Nang makita ang kulot na balbas na matipunong lalaki, si Godrek ay hindi nang ahas na malubay at ngumiti bilang tugon. Kuya Lin. Sa sandaling ito, may sumigaw sa mahinang boses, maaaring siya ang Heaven-splitting Saber Kirby Lin, ang third elder ng Tyrannic Saber Mansion. Dapat siya iyon. Bagamat si Elder Lantern ay pangalawang elder lamang ng Radiant Wave Mansion, ang kanyang lakas ay hindi mas mababa kaysa sa Grand Elder ng Radiant Wave Mansion. Sa tingin ko si Elder Kirby lamang ang maaaring magpagamot sa kanya ng ganoong kagalang-galang. Kahit na si Kirby lamang ang ikatlong elder ng Tyrannic Saber Mansion, kahit na ang Grand at Second Elders ng Tyrannic Saber Mansion ay hindi nang ahas na labanan ng Heaven-splitting Saber na hawak niya. Tama. Matagal ko nang narinig noon na ang ikatlong elderly ng Tyrannic Saber Mansion ay makapangyarihan at sa anumang paraan ay hindi mas mababa kay Godrek, ang pangalawang elder ng Radiant Wave Mansion. Mula sa kung paano siya trituhin ni Elder Lantern, tiyak na totoo ang chismis tungkol sa kanyang lakas. Kung hindi magiging magalang si Elder Lantern sa kanya. Maraming tao ang nagsimulang magsalita tungkol kay Kirby, ang kulot na balbas na matipunong lalaki. Si Kirby din ang ikatlong elder ng Tyrannic Saber Mansion. May 2 binata at isang binibini sa likod ni Kirby. Okay naman ang 2 binata. Pareho silang may matibay na pangangatawan, puno ng pagkalalaki tulad ni Kirby. Kung tungkol sa dalagang iyon, wala siyang karupukan ng isang ordinaryong babae. Sa halip sexy at mapang-akit ang kanyang katawan. Kakaiba, naglabas din siya ng pagkalalaki. Obvious naman na para siyang isa sa mga lalaki. Higit sa lahat, masama ang tingin niya. Nagtaas baba ang mga kilay niya na para bang nagsasalita. Ang Tyrannic Saber Mansion ay may 3 henyo ng Saint Stage na wala pang 40 taong gulang. Sa di kalayuan, hindi mapigilan ni Alvin na mabigla. Sa katunayan, kahit na ang Radiant Wave Mansion ay mayroon lamang 2 henyo ng Saint Stage na wala pang 40 taong gulang. Dahil dumating si Alvin sa Mystical Sky Mansion kanina, alam din niya ang tungkol sa Tyrannic Saber Mansion. Alam niya na ang Tyrannic Saber Mansion at Radiant Wave Mansion ay ang pang-4 na puwersa sa Mystical Sky District at sila rin ang 2 lamang na 4th rate na puwersa sa Mystical Sky District. Ang babaeng ito. Maya-mayak napansin ni Alvin na mayroong talagang isang babae sa 3 kabataan mula sa Tyrannic Saber Mansion. Ang hitsura ng babae ay nasa antas kung saan kaya niyang ibagsak ang isang buong bansa. Kasabay ng kanyang mapang-akit na katawan, nakuha niya ang atensyon ng lahat ng mga kabataang lalaki na naruroon sa eksena sa sandaling siya ay nagpakita. Dahil sa katotohanan na ang mga henyo ng Saint Stage na nire-recruit ngayon ng Mystical Sky Mansion ay wala pang 40 taong gulang, maraming kabataan sa paligid. Karamihan sa kanila ay mga binata. Ang liit ng mundo. Nakataas ang isang kilay ni Alvin habang nakatingin ang kanyang mga mata sa malayo at napansin niya ang isa pang pamilyar na figure na naglalakad sa langit kasama ang 2 pang tao. Sa isang kisap lang na mata, narating na niya kung nasaan si Godrek ang mga tao ng Radiant Wave Mansion. Ang taong namumuno sa 3 lalaki ay walang iba kundi si Zadok, ang Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion. Sa likod ni Zadok ay may 2 gwapo at mag-ara na binata. Nakatayo doon, nagbigay sila ng nakakapreskong at nakapagpapasiglang pakiramdam. Ang mga tao mula sa Sky Hurdle Mansion. Ang namumuno sa kanila ay si Zadok, ang Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion. Napakabilis, may nagturo ng pagkakakilanlan ni Zadok. Sa paglipas ng panahon, dumating ang maraming tauhan ng pang-4 na antas. Pinamunuan sila ng isang mataas na opisyal mula sa kani-kanilang puwersa. Kadalasan, dadalhin nila ang 2 hanggang 3 henyo ng Saint Stage na wala pang 40 taong gulang. Naturally, mayroon ding isa pang 4th rate na puwersa na mayroong 40 taong gulang na mga henyo ng Saint Stage. Habang lumilipas ang oras, unti-unting sumapit ang tanghali. Biglang may sumigaw, tapos na ang oras. Dapat dumating din kaagad ang mga tao mula sa Mystical Sky Mansion. Nang lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng pagpunit ng langit bago lumitaw ang ilang figure sa harap ng karamihan.
1717. May kabuoang 8 tao ang nagpakita sa harap ng karamihan. 4 na tao ang nangunguna sa iba pang 4 na tao. Ang 4 na lalaking ito ay nasa katanghaliang gulang o matanda. Ang 4 pang lalaking nakatayo sa likuran nila ay pawang mga binata. Ako ang Vice Palace Master ng Mystical Skymancy on Heaven Palace. Ako ang Vice Palace Master ng Earth Palace. Ako ang Vice Palace Master ng Mystical Palace. Ako ang Vice Palace Master ng Yellow Palace. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, ang 4 na nangunguna ay isa-isang nagpakilala. Sabay-sabay na hingal ang mga tao sa eksena. Sa pagkakaalam nila, ang Mystical Sky Mansion na parang third-rate na puwersa ay nahahati sa 4 na palasyo. Ang 4 na palasyo ay magkakaugnay at palaging nakikipagkompetensya sa isa't isa. Ang 4 na palasyo ay pinangunahan ng Palace Masters na sinundan ng Vice Palace Masters. Sa sandaling ito, nang sabay-sabay na lumitaw ang Vice Palace Masters ng Mystical Sky Mansion ng 4 na palasyo, the Heaven, Earth, Mystical, at Yellow Palaces, natural lang na humanga ang mga tao. Masyadong engrandi ang okasyong ito. Ang Vice Palace Master of Heaven Palace, isang matandang lalaki, ay napatingin sa mga taong naruroon sa eksena bago siya nagsalita sa malalim na boses. Lahat ng mga henyo ng Saint Stage na wala pang 40 taong gulang, bumangon sa himpapawid. Lahat ng iba, tumayo sa lupa. Sabay-sabay, maraming kabataang figure ang bumangon sa ere, kabilang si Alvin. Tulad ng para sa natitirang mga tao, lahat sila ay nakatayo sa lupa. May kabuoang 37 katao ang bumangon sa himpapawid, kabilang si Alvin. Lahat sila ay Saint Stage Martial at Dao Cultivators na wala pang 40 taong gulang. Kahit sa Mystical Sky Mansion, maaari silang ituring na mga henyo sa pinakamataas na antas. Sa sandaling ito, ang Vice Palace Master ng Heaven Palace ay tumingin sa 3 pang Vice Palace Master at nagtanong, 37 tao. Ang aking Heaven Palace ay kukuha ng 10 at ang bawat isa sa iba pang mga palasyo ay kukuha ng 9. Sumasang-ayon ba kayong lahat? Ang Heaven Palace ay ang pinakamatibay na palasyo sa Mystical Sky Mansion sa kasalukuyan na nananaig sa iba pang 3 palasyo. Dahil dito, sa harap ng diktatorial na saloobin ng Vice Palace Master of Heaven Palace, ang 3 pang Vice Palace Master ay nananatiling tahimik kahit na sila ay hindi nasisiyahan sa loob. Tango-tango lang ang naisagot nila. Kung ganoon, sundin natin ang lumang tuntunin. Ang bawat palasyo ay pipili ng isang tao at pipili ng isang kalahok sa bawat pagliko, sabi ng Vice Palace Master of Heaven Palace. Gayunpaman, dahil ang aking Heaven Palace ay kukuha ng karagdagang tao, hahayaan ko muna ang Earth, Mystical, at Yellow Palace. Ang aking Heaven Palace ang huling pipili. Ang 3 pang Vice Palace Masters ay walang gaanong pagtutol dito. Ang bawat palasyo ay pipili ng isang tao at hahalili sa pagpili. Nang marinig ng mga tao, kabilang si Alvin, ang mga salita ng Vice Palace Master of Heaven Palace, hindi nila maiwasang mataranta. Makalipas ang ilang saglit, mas naibabaw sa kanila ang kanilang kuryosidad. Nagtaka sila kung paano sila pipiliin ang 4 na palasyo ng Mystical Sky Mansion. Nang magsimulang umusbong ang mga tanong sa kanilang mga puso, napagtanto nila na ang isang biglaang malakas at napakalaking presyon ay nagsimulang bumagsak sa kanilang mga ulo at katawan, dahilan upang makaramdam sila ng panandaliang pagkahilo. Ang malakas na pressure ay tila ba idiin sila ng buo. Gayunpaman, sa harap ng panggigipit, sinimulan ng lahat na gamitin ang kanilang true origins. Nakatulong ito upang mabawasan ang presyon. Huwag mong sabihin sa akin na ito ang paraan ng pagpili. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Bumilis ang tibok ng puso niya nang maramdaman niyang parang bumiigat ang pressure. Gayunpaman, ang pressure na ito ay wala sa kanya. Simula pa lang hanggang sa huli, hindi man lang siya sumimangot. Anong nangyayari? Parang tumataas ang pressure. Kung magpapatuloy ito, may pressure kami kahit malakas kami. Mukhang pagsubok ang pressure na ito. Sa huli, tiyak na pipiliin nila ang mga makakayanan ng pressure. Dapat aminin na maraming matatalinong tao ang nahulaan ang dahilan ng biglaang paglitaw ng pressure. Lahat sila ay agad na nagdikit ang kanilang mga ngipin upang matiis ang pressure. Bagamat nagngangalit sila at nagtiis ng buong lakas, marami pa rin ang nahuhulog mula sa langit sa kahabag-habag na paraan pagkatapos mapilitan ng presyon. Ang presyon ay patuloy na tumaas. Unti-unti iilan lamang ang mga tao, kabilang si Alvin, ang naiwan sa parehong lugar, hindi kumikibo. Nagulat si Alvin na ang babaeng disipulo ng Tyrannic Saber Mansion ay nakarating din hanggang ngayon. At saka, parang may natitira pa siyang lakas. Hindi masama.
Maging si Alvin ay hindi napigil ang purihin siya sa kanyang puso nang makita niya kung gaano ito ka-effort ng babaeng alagad ng Tyrannic Saber Mansion na ito. Mukhang marami tayong magagaling dito. Ang Vice Palace Master ng Earth Palace ay tumingin kay Alvin at sa ilang iba pa na hindi gumagalaw. Agad na lumiwanag ang kanyang tingin na para bang nagdedesisyon kung sino ang pipiliin niya. Di nagtagal, hindi na nakayanan na maraming tao ang pressure. Sa sandaling ito, 3 na lang ang natitira, kabilang si Alvin na nakatayo pa rin sa parehong lugar. Maliban kay Alvin at sa babaeng disipulong iyon mula sa Tyrannic Saber Mansion, may isa pang mukhang ordinaryong Sectless Cultivator na may katamtamang pangangatawan. Ang Sectless Cultivator na ito ay mukhang napaka-ordinaryo at mahirap siyang piliin mula sa karamihan. Gayunpaman, ang katotohanan kaya pa niyang tumayo hanggang ngayon ay sapat na upang patunayan na hindi siya simpleng tao. Talagang matyaga ang babaeng disipulo ng Tyrannic Saber Mansion na iyon. To think na matitiis niya ito hanggang ngayon. Kasabay nito, maraming tao ang nalipat ang kanilang atensyon sa babaeng disipulo ng Tyrannic Saber Mansion na iyon. Hindi nila akalain na may babaeng tatayo sa Final 3. Bukod dito, ito ay isang disipulo mula sa Tyrannic Saber Mansion din. Ang 2 pang lalaking disipulo mula sa Tyrannic Saber Mansion ay naipit na hanggang sa sila ay bumagsak mula sa langit sa isang kahabag-habag na paraan. Tanging ang babaeng alagad na ito ang nakatiis hanggang ngayon. Sinong nagsabing mas mahina ang babae kaysa lalaki? Ang babaeng disipulong ito mula sa Tyrannic Saber Mansion ay buong pagmamalaking pinatunayan sa lahat sa pamamagitan ng kanyang lakas na hindi ito ang kaso. Nang makita kung paanong si Alvin, ang babaeng disipulo ng Tyrannic Saber Mansion, at ang walang sekta na cultivator na iyon ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagbagsak sa kabila ng pagtaas ng pressure, ang Vice Palace Master ng Heaven Palace ay hindi maiwasang bahagyang sumimangot. Ito ang 3 pinakatanyag na tao. Gayunpaman, inihayag niya na siya ang huling pipili ng mga kalahok. Dahil sa kadahilanang ito, ang 3 pinanamumukod tanging tao ay nakatadhana na walang kapalaran sa palasyo ng langit. Ang oras ay patuloy na lumipas at ang presyon ay patuloy na tumataas sa bawat minuto at segundo. Di nagtagal, hindi na ito nakayanan ng walang sekta na magsasaka. Diniinan din siya ng pressure at nahulog mula sa langit. Sa sandaling ito, tanging si Alvin at ang babaeng disipulo ng Tyrannic Saber Mansion ang naiwan. Hanggang ngayon, mukhang walang pakialam si Alvin. Parang hindi niya maramdaman ang pressure. Para naman sa babaeng disipulo ng Tyrannic Saber Mansion, nagsimulang mamuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Halata ito sa mga mata ng mga taong mas makapangyarihan. Sa kritikal na sandali na ito, ang presyon ay biglang nawala ng kasing bilis ng paglitaw nito. Natural, hindi mahalaga kay Alvin kung nawala ang pressure o hindi. Habang patuloy na tumataas ang pressure kanina ay parang nangangati lang ito sa kanyang katawan. Isantabi ang yugto ng kanyang kasalukuyang cultivation base, ang kanyang malupit na lakas lamang ay hindi isang bagay na maaaring basagin ng pressure. Sa katunayan, ang kanyang malupit na lakas ay mas nakakatakot kaysa sa isang 6-clawed Divine Dragon na may parehong cultivation base sa kanya. Ikaw. Halika sa aming Earth Palace. Ang Vice Palace Master ng Earth Palace, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay inilipat ang kanyang tingin kay Alvin at ngumiti. Firms. Ano ang maganda sa Earth Palace? Anak, mas mabuti na pumunta ka sa Mystical Palace namin. Hindi ka aagawin ng Mystical Palace namin, bulong ng Vice Palace Master ng Mystical Palace. 1718. Ang Vice Palace Master ng Mystical Palace ay isang matandang lalaki na may puting balbas. Nagmukha siyang isang banal na nilalang. Sa sandaling ito, nakatingin siya kay Alvin na may magiliw ng ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ng pressure test kanina, halatang si Alvin ang pinakanamumukod tanging isa sa lahat ng mga henyo ng Saint Stage na wala pang 40 taong gulang na naruroon ngayon. Tiyak na susubukan niya ang kanyang makakaya upang makakuha ng ganoong talento sa kanyang panig. Old Jones, ano ang ibig mong sabihin? Nagalit ang Vice Palace Master ng Earth Palace nang makita niyang sinubukang makialam ng Palace Master of Mystical Palace. Sinabi niya sa hindi nasisiyahang tono, huwag kalimutan na ayon sa utos dapat na tayo, ang palasyo ng daigdig, ang unang pumili ng ating mga disipulo. Para sa palasyong Mastiko, maaari mo lamang silang piliin pagkatapos ko silang mapili. Siyempre, alam ko yon. Hindi lang nag-apologetic ang Vice Palace Master ng Mystical Palace na si Jones Teller, ngunit napangiti rin siya nang makita ang hindi nasisiyahang ekspresyon sa mukha ng Vice Palace Master ng Earth Palace.
Aniya, talagang may priority ang Earth Palace pagdating sa pagpili ng mga kalahok. Gayunpaman, maaari mo siyang piliin ngunit may karapatan din siyang tumanggi, di ba? Kung tatanggihan ka niya, natural, hindi mo na siya mapipili at mapipili mo na lang ang isa sa iba. Kapag tayo na ang pumili, natural na bukas sa kanya ang Mystical Palace na sumali kung papayag siya, nakangiting sabi ni Jones. Nang matapos magsalita si Jones, natahimik ang Vice Palace Master ng Earth Palace. Walang paraan para pabulaan na niya ang mga salita ni Jones dahil lohikal iyon. Haha. Tama si Jones. Sa oras na ito, nagsalita din ang Vice Palace Master ng Yellow Palace. Tumingin siya kay Alvin at nakangiting sinabi, "Anak, ano ang pangalan mo?" Alvin. Hindi inaasahan ni Alvin na ang kanyang casual na pagtatanghal ay makakakuha ng atensyon ng tatlong dakilang Palace Masters ng Mystical Sky Mansion. Medyo nakaramdam din siya ng speechless tungkol dito. Gayunpaman nang harapin ang tanong ng Vice Palace Master ng Yellow Palace, sinagot niya ang pangalan na napagpasyahan niyang gamitin. Alvin ang pangalan na kasalukuyang ginagamit niya. Yung mukha niya, naka-disguise. Kahit nagwapo rin ito, hindi iyon ang orihinal niyang mukha. Dahil sa talino ng kanyang disguise ang secret tactic, hindi matutuklasan ng iba na gumagamit siya ng disguise. Alvin. Napakagandang pangalan. Ang Vice Palace Master ng Yellow Palace ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may katamtamang pangangatawan. Tumango siya habang sinabi kay Alvin, "Alvin, basta tumanggi ka sa imbitasyon mula sa dalawang palasyong iyon at sumama sa aking Yellow Palace. Ako, Luno Son, nangangako sa iyo na hindi mo na kailangang makipaglaban para sa isang lugar para makapasok sa St. Marshall Secret Zone sa loob ng 3 buwan. May awtoridad akong kumitawan sa Yellow Palace at bigyan ka ng pwesto." Ang boses ng Vice Palace Master ng Yellow Palace, si Luno, ay hindi malakas ngunit dahil sa kung gaano katahimik ang lugar, ang kanyang mga salita ay narinig ng lahat ng naruroon sa eksena. Kasama rin dito ang mga taong nakatayo sa lupa. Talagang pinahahalagahan ng Vice Palace Master ng Yellow Palace ang binatang ito na tinatawag na Alvin, kaya nangako talaga siyang bibigyan siya ng lugar para makapasok sa St. Marshall Secret Zone bago pa man siya sumali sa Mystical Sky Mansion. Nakakagulat talaga. Yung Alvin na yun. Napansin ko na siya kanina. Isa siya sa 2 taong nakapasa sa pressure test. Maging ang babaeng disipulong iyon mula sa Tyrannic Saber Mansion ay nagsimulang manginig malapit sa dulo. Sa huli, siya lang ang nanatili mula sa simula hanggang sa huli na parang hindi siya apektado. 4 na po. Sa ganoong lakas, kahit na kailangan niyang makipagkompetensya para makapasok sa St. Marshall Secret Zone, tiyak na makakakuha pa rin siya ng pwesto. Ang pangako mula sa Vice Palace Master ng Yellow Palace ay mukhang maganda sa simula, ngunit sa katunayan, ang pabor na iyon ay walang halaga sa kanya. Talaga. Nag-usap ang grupo ng mga tao sa kanilang mga sarili habang nagbago ang tingin sa kanilang mga mata nang tumingin sila kay Alvin. Kitang-kita ang halaga ng binatang ito dahil ginawa nitong makipaglaban sa kanya ang 3 sa Vice Palace Masters ng Mystical Sky Mansion. Tiyak na magkakaroon siya ng magandang kinabukasan sa Mystical Sky Mansion. Samantala, ang Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion, si Zadok, at ang pangalawang Elder ng Radiant Wave Mansion, si Godric, ay nagkatinginan sa mga mata at nakita ang kawalan ng kakayahan sa mata ng isa't isa. Kung si Mon, ang pinakamalakas na tao sa Rising Sky Rankang at ang taong tumayo sa kanila, ay narito ngayon, siya ay matatanggap na kasing ganda ni Alvin. Lubos silang nakatitiyak tungkol dito. Nakakalungkot na tila walang interes si Mon sa pagre-recruit ng mga disipulo ng Mystical Sky Mansion dahil wala siya. Marahil siya ay talagang isang henyo na martial cultivator mula sa Upper Province ng Dao Martial Saintland. Pagkaraan ng ilang sandali sa Lower Province, malamang na nainip siya at umalis. Pareho silang nagbahagi ng iisang iniisip. Gayunpaman, hindi alintana kung ito ay Zadok o Godric, pareho silang hindi mahulaan na ang Saint Stage henyo, si Alvin, na napapaligiran ng 3 dakilang Vice Palace Masters ng Mystical Sky Mansion ay si Mon noon. Hindi lamang ang iba pang mga henyo ng Saint Stage ang nagulat, ngunit ang ilan sa kanila ay naiinggit pa nang makita kung paano sila dinaig ni Alvin. Mayroon bang sino man na hindi gustong kilalanin para sa kanilang halaga? Lalo na para sa mga taong tulad nila na pumasok sa stage ng santo bago ang edad na 40, parang lahat sila ay biniyayaan ng banal na tulong. Gayunpaman nang magtipon silang lahat ngayon, bigla silang nakaramdam ng napaka-ordinaryo. Ang hitsura ni Alvin ay nagparamdam sa kanila ng pagkatalo. Ito ang unang pagkakataon sa kanilang buhay na naramdaman nila iyon. Luno, iniisip ko kung ano ang ipapangako mo sa kanya.
Pangako ito na magagawa rin ng Earth Palace, sabi ng Vice Palace Master ng Earth Palace habang siya ay ngumuso. Muli siyang tumingin kay Alvin at nagpatuloy sa pagsasabing, Alvin, kung handa kang sumali sa Earth Palace, hindi lang namin direktang bibigyan ka ng lugar para makapasok sa St. Marshall Secret Zone, ngunit bibigyan ka rin namin ng pinakamagandang kapaligiran sa pagtatanim. Bukod dito, may ilang powerhouse sa Earth Palace, maaari silang magbigay sa iyo ng mga pointer tungkol sa iyong cultivation. Kung payag ka, ako, si Frankie, ang Vice Palace Master ng Earth Palace ay handang ipakilala ka sa Palace Master ng Earth Palace. Hanggat nakikita ng Palace Master kung ano ang magagawa mo, hindi imposibleng maging direktang disipulo ka niya. Si Frankie, natural, ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa nang makita niya kung gaano kasikat si Alvin. Ang pangako ni Frankie, natural, nagulat sa maraming tao. Hindi nila akalain na ang isang binata na hindi man lang nakasali sa Mystical Sky Mansion ay matatanggap ng ganoon kaganda. Ang babaeng disipulo ng Tyrannic Saber Mansion ay nakatayo sa gilid, hindi iniwan ng kanyang mga mata si Alvin. Talagang si Alvin ang pinakanamumukod tanging tao sa kanyang edad na nakita niya. Noong nakaraan, hindi mahalaga kung ito ay sa Tyrannic Saber Mansion o sa labas, hindi pa siya nakakita ng sinumang batang martial o daw cultivators na wala pang 40 taong gulang na kasing lakas niya. Sa katunayan, bago siya dumating sa Mystical Sky Mansion, hindi niya akalain na may mas malakas pa sa kanya, maliban kung narito rin ang Mon na iyon mula sa Rising Sky Mansion. Si Mon ay isang sectless cultivator na lumitaw sa distrito ng Rising Sky Mansion. Sa sandaling lumitaw siya na ang naging pinakamalakas na tao sa Rising Sky Rangkang at pinatay ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, si JC. Bukod dito, nasa tuktok na siya ng Refined Saint Stage kahit wala pa siyang 40 taong gulang. Kung kailangan niyang pumili ng taong tame time niyang hinahangaan sa mga nakababatang henerasyon, pipiliin niya si Mon. Dapat tandaan na siya ay nasa early Refined Saint Stage lamang, malapit sa intermediate Refined Saint Stage sa kasalukuyan. Gayunpaman, pagkatapos makita si Alvin ngayon, napagtanto niya na siya ay may makitid na pananaw sa nakaraan. Tulad ng nangyari, bukod kay Mon, may iba pang mga tao sa lower province ng Dao Marshall Saint Land sa kanyang edad na maaaring talunin siya sa mga tuntunin ng lakas at talento. Kanina, sa panahon ng pressure test, sila ni Alvin ay nakatiis hanggang sa huli. Gayunpaman, nasa limitasyon na siya noong panahong iyon. Sa kabaligtaran, si Alvin ay kalmado pa rin na para bang hindi siya nakakaramdam ng anumang pressure. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay maliwanag. Sa sandaling ito, medyo nakaramdam din siya ng pagkatalo. Dahil dito, sobrang interesado siya sa lalaking ito na mas malakas sa kanya. Bilang isang nangungunang babaeng magsasaka, siya ay palaging ipinagmamalaki. Bagamat marami siyang manliligaw sa mga kabataang lalaki sa nakababatang henerasyon ng Tyrannic Saber Mansion, wala ni isa man sa kanila ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa kanyang opinyon, isang lalaki lamang na mas malakas kaysa sa kanya ang karapat-dapat sa kanya. Sa totoo lang, matagal nang natuklasan ni Alvin ang titig ng babaeng disipulo ng Tyrannic Saber Mansion, ngunit maaari lamang siyang magpanggap na hindi niya ito napansin. Ano pa ang magagawa niya? Dapat ba niyang titigan siya pabalik sa pag-asang actress siya? Malinaw, ang babaeng disipulo ng Tyrannic Saber Mansion na ito ay hindi ang uri ng batang babae na mahiyain. Malamang na walang kwenta kahit titigan siya nito. Sa makatuwid, pinili ni Alvin na huwag pansinin siya. Kagiliw-giliw na tao. Kung talagang napakahusay mo, ako, si Felina ay hindi tatutol na magkusa na habulin ka. Felina ang pangalan ng babaeng disipulo ng Tyrannic Saber Mansion na iyon. Kasabay nito, siya rin ang apo ng kasalukuyang Mansion Master ng Tyrannic Saber. Akala niya ay kawili-wili si Alvin dahil ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Felina na hindi siya pinapansin ng isang lalaking kasing edad niya. Parang hindi umubra sa kanya ang alindog nito. Mapalad na hindi alam ni Alvin ang iniisip ni Felina. Kung hindi, magugulat siya at iiwas siya. Bagamat lubhang kaakit-akit si Felina, bilang isang lalaki na mayroon ng dalawang walang katulad na magagandang kasintahan at isang magandang kasintahan, naging imyon na siya sa kagandahan. Sa usapin ng kagandahan, hindi mahalaga kung ito ay Kelly, Meghan o Irish, wala sa kanila ang matatalo kay Felina. Parehong natigilan ang Vice Palace Masters ng Mystical Palace na si Jones at ang Vice Palace Master ng Yellow Palace na si Luno nang marinig nila ang malaking pangako ng Vice Palace Master ng Earth Palace na si Frankie. Dahil sinabi iyon ni Frankie, ano pa ang maipapangako nila para akitin si Alvin sa kanilang tabi? Ang mga bagay na maaari nilang ialok ay halos kapantay ni Frankie.
Alvin, sa iyong likas na talento, sa palagay ko mas mabuti para sa iyo na sumali sa Heaven Palace. Noong inakala ng karamihan na tatanggapin ni Alvin ang imbitasyon ng Vice Palace Master ng Earth Palace, si Frankie. Isang boses ang tumunog sa tamang oras at nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang taong nagsalita ay walang iba kundi ang Vice Palace Master ng Heaven Palace. Isang kaguluhan agad ang sumiklab. Walang inaasahan na kahit ang Vice Palace Master ng Heaven Palace ay nagustuhan ni Alvin. 1719. Ang Heaven Palace ay ang numero 1 palasyo sa loob ng Mystical Sky Mansion. Marami akong hindi maipapangako kung sasali ka sa Heaven Palace. Gayunpaman, kung mapatunayan mo ang iyong sarili sa Heaven Palace, masisiguro kung ang mga bagay na makukuha mo ay magiging higit pa sa ibang mga palasyo. Sa bagay na iyon, naniniwala akong hindi ito maitatanggi ng ibang Vice Palace Masters. Matapos sabihin ito ng Vice Palace Master of Heaven Palace kay Alvin, sinulyapan niya ang 3 pang Vice Palace Masters. Napangiti lang ng mapait ang 3 Vice Palace Masters nang magsalita ang Vice Palace Master of Heaven Palace. Ang Vice Palace Master ng Mystical Palace, si Jones, ay nagbuntong hininga pa, matanda, hindi ka masyadong mabait. Okay lang kung gusto ng Heaven Palace mo ng 10 tao, pero ngayon gusto mo rin ang pinakasikat na Saint Stage Genius. Ang 4 na palasyo ng Mystical Sky Mansion, Heaven, Earth, Mystical, at Yellow ay pinangunahan ng Heaven Palace. Ang Heaven Palace ang may pinakamaraming powerhouse at may pinakamahusay na cultivation resources. Sa makatuwid ang iba pang 3 palasyo ay kulang kumpara sa Heaven Palace sa maraming lugar. Kahit na maganda ang Heaven Palace, mas competitive din ito. Maaaring hindi matanggap ng isa ang pinakamahusay na pagtrato sa Heaven Palace gamit ang kanilang lakas at likas na talento, ngunit maaari silang makatanggap ng pinakamahusay na pagtrato sa 3 pang palasyo. Kaya naman, para sa mga nagtitiwala, ang Heaven Palace ay walang alinlangan ang pinakamahusay na pagpipilian. Samantalang para sa mga ordinaryong tao, ang 3 iba pang mga palasyo ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Kung handa kang payagan si Alvin, ang babaeng iyon, at ang lalaki na pumunta sa Heaven Palace, ang lahat ng iba ay magiging iyo. Ang Vice Palace Master of Heaven Palace ay sumulyap kay Alvin, ang babaeng disipulo mula sa Tyrannic Saber Mansion, at sa wakas ang batang walang sekta na cultivator na huling natanggal sa pressure test. Ang 3 taong pinangalanan niya ay ang pinakanamumukod tanging mga tao sa 37 Saint Stage Henyo na dumating ngayon. Pagkatapos magsalita ng Vice Palace Master of Heaven Palace, ang 3 pang Vice Palace Masters ay hindi na nag-abalang tumugon sa kanya. Anong biro? Kung maaari nilang panatilihin ang 3 pinakanamumukod tanging talento, handa rin silang pumili lamang ng 3 tao. Sa katunayan, naantig na ang puso ni Alvin nang magsalita ang Vice Palace Master of Heaven Palace. Ang Heaven Palace ay talagang ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian. Vice Palace Master Zhang, pasensya na. Sa harap ng imbitasyon ni Frankie Zhang, maaari lamang humingi ng tawad si Alvin. No harm done. Kahit na hindi ka sumali sa Earth Palace, pamilya ka pa rin kapag nakapasok ka sa Mystical Sky Mansion. Nahaharap sa isang henyo ng Saint Stage tulad ni Alvin, hindi nang ahas si Frankie na maging masyadong bastos kahit na siya ang Vice Palace Master ng Earth Palace. Sa talento at lakas ni Alvin. Hanggat nagawa niyang manatiling buhay, tiyak na siya ang magiging haligi ng Mystical Sky Mansion sa hinaharap. Hindi imposible para sa kanya na makipagkompetensya para sa posisyon ng Mansion Master sa hinaharap. Walang alinlangan na maaari siyang maging isa sa mga Palace Masters ng Langit, Lupa, Mystical o Yellow Palace hanggat pinananatili niya ang kanyang mataas na likas na talento. Parehong ang Vice Palace Masters ng Mystical Palace at Yellow Palace ay napangiti lamang ng matipid nang makita nila si Alvin na nagpahayag ng kanyang intensyon na sumali sa Heaven Palace. Tanging ang Vice Palace Master of Heaven Palace lamang ang same time na nakangiti. Dahil nagawa na ni Alvin ang kanyang desisyon, mailipat na lamang ni Frankie ang kanyang atensyon sa babaeng alagad ng Tyrannic Saber Mansion. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw dapat ang pinakabatang apo ng Mansion Master ng Tyrannic Saber Mansion, si Felina. Tanong ni Frankie. Nang marinig niya ang boses ni Frankie, nagkasala si Felina na inilipat ang kanyang atensyon na nasa Alvin kay Frankie. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyo. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Frankie. Speaking of, magkakilala kami ng lolo mo. Bakit hindi ka sumama sa Earth Palace? Sa opinyon ni Frankie, dahil nakagawa na siya ng ganoong pahayag, walang paraan na hindi sumali si Felina sa Earth Palace.
Gayunpaman nang matapos siyang magsalita, ang Vice Palace Master ng Mystical Palace, si Jones, ay nagsimulang subukan at nakawin siya bago pa man makapagsalita si Felina. Girl, kung gaano tayo kalapit sa lolo mo, hindi may kukumpara sa akin ni Frankie. Naniniwala ako na binanggit ako ng lolo mo, di ba? Vice Palace Master Jones, madalas kang banggitin ng lolo ko. Tumango si Felina. Haha. Nang marinig ni Jones ang mga salita ni Felina, tumawa siya ng may alam na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung ganoon ang kaso, dapat kang sumali sa Earth Palace. Sa iyong likas na talento at lakas, bukod pa sa paggalang na mayroon ako sa iyong lolo, hinding-hindi kita aapihin. Old Jones, sobra ka. Sabi ni Frankie sa hindi nasisiyahang tono habang nakakunot ang noo niya. Sa mga tuntunin ng pagiging malapit, isang beses lang niyang nakilala ang Mansion Master ng Tyrannic Saber Mansion, ngunit si Jones ay maaaring ituring na kaibigan ng Mansion Master ng Tyrannic Saber Mansion. Wala siyang kalamangan sa bagay na iyon. Hehe. Hindi lang masama ang pakiramdam ni Jones nang makita niya ang hindi nasisiyahang ekspresyon sa mukha ni Frankie, ngunit masaya pa siyang ngumiti. Gayunpaman, ang ngiti sa kanyang mukha ay mabilis na napawi. Ito ay dahil ang boses ni Felina ay napapanahon sa kanyang pandinig. Vice Palace Master Jones, sa orihinal, batay sa pagkakaibigan sa pagitan mo at ng aking lolo, pipiliin ko ang Mystical Palace. Gayunpaman, ginawa ko lang ang aking desisyon, at hindi ito ang Mystical Palace. Paumanhin. Hindi ang Mystical Palace. Nang pumasok ang mga salitang iyon sa tainga ni Jones, ito ay parang kulog sa isang maaraw na araw. Haha. Hindi mapigil ang tumawa si Frankie nang makita niya kung gaano katulala si Jones. Old Jones, natulala ka, hindi ba? Ang babaeng ito mula sa Wang Clan ay taos puso. Dahil ako ang unang nag-imbita sa kanya, kailangan niyang sumuko sa iyong Mystical Palace para sumali sa aking Earth Palace. Tiningnan ni Jones si Frankie ng malamig habang ngumuso. Ang pagkilos ni Frankie ay walang alinlangan na parang pagpahid ng asin sa kanyang sugat. Vice Palace Master Zack, natatakot ako na hindi ka maintindihan. Wala rin akong planong sumali sa Earth Palace. Ang lugar na gusto kong pasukin ay Heaven Palace. Habang nagsasalita si Felina, sumulyap siya kay Alvin. Ginagapang nito ang kanyang balat. Ang mabangis na young miss na ito ay hindi pumupunta sa Heaven Palace dahil sa kanya, hindi ba? Hindi masisisi ng isa si Alvin sa pag-iisip ng ganoon. Nang ipahayag ni Felina ang kanyang desisyon, tinitingnan niya si Alvin mula sa simula hanggang sa katapusan. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan ng Vice Palace Master of Heaven Palace. Ha ha ha. Frankie, ang lugar na gustong salihan ni Wang Girl ay hindi ang Earth Palace mo. Hindi ka ba talaga nakaramdam ng saya kanina? Bakit hindi ko alam na ganito kakapal ang balat mo noon? Sa pagkakataong ito, si Jones naman ang tumawa habang si Frankie ay awkward na tumingin. Kanina't nang makita niyang tinanggihan ni Felina si Jones, naisip niyang gusto nitong sumali sa Earth Palace. Sino ang nakakaalam na siya ay nagkakamali? Tinatanggap ka ng Heaven Palace. Nang makita si Felina na nagkusa na sumali sa Heaven Palace, ang Vice Palace Master ng Heaven Palace ay agad nang ngumiti. Kasabay nito, matalim niyang sinulyapan si Alvin. Masasabi niyang interesado si Felina sa kababalaghang ito ng Saint Stage na kilala bilang Alvin. Narinig na niya ang tungkol kay Felina dati. Alam niyang isa na itong early refined Saint Stage martial cultivator. Bagamat hindi pa siya masyadong matanda, malapit na siyang makapasok sa intermediary refined Saint Stage. Ang nasabing likas na talento ay mairaranggo sa nangungunang 10 maging sa mga nakababatang henerasyon sa Heaven Palace. Mukhang mas malakas pa si Alvin kaysa kay Felina na ito. Ang kanyang cultivation base ay dapat na nasa intermediate refined Saint Stage man lang. Isang intermediate refined Saint Stage powerhouse na wala pang 40 taong gulang. Kahit sa aming Mystical Sky Mansion, hindi hihigit sa 3 ang mga ito. Siya ang pang-apat na isip ng Vice Palace Master of Heaven Palace sa kanyang sarili habang sinusulyapan niya si Alvin. Ang nalulumbay na Vice Palace Master ng Earth Palace, si Frankie, ay itinoon ang kanyang atensyon sa walang sekta na cultivator na siyang huling kabataang maalis. Ayaw mo rin bang sumali sa Heaven Palace, hindi ba? Natural, ang Heaven Palace ay isang magandang lugar. Gayunpaman, sa tingin ko ang Earth Palace ay mas babagay sa akin. Kahit na ang batang walang sekta na magsasaka ay may isang ordinaryong hitsura, siya ay mukhang kamangha-mangha kapag siya ay ngumiti. Nakatutuwa na pinaramdam nito sa iba na parang naliligo sila sa simoy ng tagsibol.
Sa kanyang opinyon, kung papasok siya sa Heaven Palace, taglay ang kanyang likas na talento at lakas, bagamat makakakuha siya ng mga mapagkukunan ng paglilinang, hindi ito magiging kasing dami ng Alvin o Felina. Naintindihan niya ang kasabihan. Mas mabuting maging ulo ng aso kaysa buntot ng leon. Haha. Mabuti. Tinatanggap ka ng Earth Palace. Agad na tumawa si Frankie matapos niyang marinig ang sagot ng walang sekta na cultivator habang nakatingin siya kay Jones ng pag-alit. Kahit naiinit ang huli, hindi niya ito pinansin. Hindi tulad ni na Alvin, Felina, at sa batang walang sekta na cultivator na iyon, ang natitirang 34 na mga henyo sa Saint Stage na wala pang 40 taong gulang ay wala talagang pagpipilian. Direkta silang nahati sa pagitan 4 na palasyo. Si Alvin na nakatayo sa tabi ni Felina sa likod ng Vice Palace Master of Heaven Palace ay tumingin sa paligid at napansing may 2 pamilyar na mukha sa 10 tao na piniling sumali sa Heaven Palace. Ito ay walang iba kundi si Joros, ang pamangkin ng Second Elder ng Radiant Wave Mansi on Second Elder, Godrek. Ang isa pang tao ay ang batang henyo na dumating kasama ang Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion, si Zadek. Kung may pagkakataon ako, tutulungan ko silang ibalik ang pabor kina Vice Mansion Master Ren at Elder Lantan. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Masama pa rin ang pakiramdam niya sa tuwing naiisip niya ang oras na pinatayo niya ang mga ito. Hindi mahalaga kung si Zadek o si Godrek, pareho silang nag-ingat sa kanya noong Rising Sky Rankang battle. Dahil doon, nakonsensya siya. Ang Vice Palace Master of Heaven Palace ay tumingin sa grupo ng mga tao sa lupa at sinabing, mga disipulo ng bawat palasyo, mangyaring bumalik sa kani-kanilang mga palasyo kasama ang iyong Vice Palace Masters. Para sa iba pa, mangyaring umalis sa estate ng Mystical Sky Mansion. Pagkalipas ng 15 minuto, ang mga disipulong nagpapatrol ay sasamahan ka palabas kung ikaw ay napag-alamang nasa loob ng 15 minutong pinsala, upang maiwasan ang mga pinsala sa loob ng 15 minuto. Ang grupo ng mga tao sa lupa ay mga kaibigan at pamilya ng mga henyo ng Saint Stage. Nang marinig nila ang mga salita ng Vice Palace Master of Heaven Palace, karamihan sa kanila ay tumalikod at umalis. Hoy! Ang tinatawag na Alvin, ikaw ba ay isang sectless cultivator? Bakit hindi ko nakita ang alinman sa iyong mga kaibigan at pamilya? Biglang, isang malambot na boses ang tumunog sa tainga ni Alvin habang umaalingaw ang isang mabango sa harap ng kanyang mukha. Medyo na-distract siya nito. Oo. Tumango si Alvin. Masasabi niyang si Felina iyon. Lahat ng sectless cultivator ay talagang kamangha-mangha. Una, nandyan si Mon at pagkatapos ay ikaw. Napakapangit. Hindi ko talaga alam kung paano kayong mga sectless cultivator na umabot sa ganoong yugto ng walang anumang suporta mula sa isang puwersa, bulalas ni Felina. Mon! Matapos pakinggan ang mga salita ni Felina, ang sulok ng bibig ni Alvin ay hindi maiwasang mapakibot. Ano? Hindi mo kilala si Mon? Tanong ni Felina. Of course, I do. Speaking of, kaibigan ko pa nga siya, sabi ni Alvin na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Ano? Matapos marinig ang mga salita ni Alvin, agad na nanlaki ang mga mata ni Felina nang lumitaw ang ekspresyon ng pagkamangha sa kanyang mukha. Ikaw. Sabi mo kaibigan mo si Mon. Oo, anong problema? Tumango si Alvin habang unti-unting sumili ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Kaibigan ni Mon. Kahit na si Alvin ay hindi nagsasalita ng malakas, ang kanyang mga salita ay narinig na maraming tao sa paligid niya. Lahat ng kanilang mga mata ay agad na napunta kay Alvin. 1720. Mon. Ang pangalang ito ay hindi pamilyar sa mga naruroon. Dahil sa Rising Sky Rankang battle, sumikat si Mon. Mula noong labanang iyon, hindi lamang ang pangalang Mon ang napunta sa buong distrito ng Rising Sky Mansion, ngunit kahit ang mga nakapalibot na distrito ay alam ang tungkol sa kanya. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga tao sa lower province ng Dao Marshall Saint Land ay malamang na nakarinig tungkol sa kanya hanggat hindi sila naninirahan sa isang napakalayo na lugar. Dahil dito, maraming parang third-rate na puwersa ang sumusubok na itali si Mon sa kanilang puwersa. Sa kasamaang palad mula noong Rising Sky Rankang battle, si Mon ay ganap na nawala na parang nawala siya sa mundo. Gayunpaman, mayroong isang tao na nagsasabing kaibigan siya ni Mon ngayon. Kung ordinaryong tao lang siya, walang makikialam sa kanya. Gayunpaman siya ay isang henyong martial cultivator sa mga nakababatang henerasyon na may napakalaking likas na talento at lakas. Hinala pa siya ng mga tao na siya ay nasa intermediate refined saint stage o higit pa kahit na hindi pa siya umabot sa edad na 40. Tinitigan siya ni Felina nang nanlalaki ang mga mata habang siya ay namumungay, pinalaki siya.
Muli siyang nagtanong, ikaw. Kilala mo ba talaga si Mon? Kaibigan mo talaga si Mon? Bakit ako magpapanggap na kaibigan ni Mon? Bahagyang ngumiti si Alvin. Nagtataka lang ako kung bakit kaibigan mo ang isang kasing lakas ni Mon, nakangiting sabi ni Felina habang kumukurap. Malakas si Mon pero hindi ibig sabihin na mahina ako, mahinang sabi ni Alvin habang nananatili pa rin ang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Sok. Ang lakas mo ba ay maihahambing kay Mon? Siya ay isang taong nakapasok sa tuktok ng Refined Saint stage kahit na hindi pa siya umabot sa 40 taong gulang. Huwag mong sabihin sa akin na ang iyong cultivation base ay kapareho ng Mon at nakapasok ka na rin sa tuktok ng Refined Saint stage, sabi ni Felina habang siya ay nagsimulang tumawa. Ang pagtawa ni Felina ay kaakit-akit at tila nilalampasan nito ang lahat sa paligid. Maging si Alvin ay hindi maiwasang mataranta ng ilang sandali. Sa mga tuntunin ng hitsura ni Felina talagang napakaganda niya. Sa katunayan, hindi mawawala ang kanyang perpektong figure kung ikukumpara siya sa kanyang kasintahang si Megan. Bagamat saglit lang na-distract si Alvin, ang sandaling iyon ay nahuli pa rin ni Felina. Biglang sumilay ang ngiti sa gilid ng labi niya. Sa kasalukuyan, hindi na siya nagdududa sa sarili niyang alindog. Isantabi ang tuktok ng Refined Saint stage, hindi pa ako nakakapasok sa Mastery Refined Saint stage o Intermediate Refined Saint stage. Sabi ni Alvin na may mahinang ngiti nang mabawi niya ang kanyang katinoan. Hindi ka pa nakakapasok sa Intermediate Refined Saint stage. Sino ang sinusubukan mong batahin? Binaril ni Felina si Alvin na masamang tingin. Gayunpaman, dahil sa reaksyon ni Felina, parang nanliligaw siya. Nagsimula siyang mamula sa isang kulay rosas at mapang-akit na kulay sa sandaling bumalik siya sa kanyang katinoan. Ikaw ang bahala kung maniwala ka o hindi. Nang makita ni Alvin si Felina ay tila hindi naniniwala sa kanya, sinabi niyang walang pakialam, bagaman ang aking cultivation base ay mababa, ang aking lakas ay talagang maihahambing kay Mon. Sa aking kasalukuyang lakas, hindi ito dapat maging isang problema upang mapanalunan si Mon. Nang marinig ng iba ang pahayag ni Alvin, kabilang ang Vice Palace Master of Heaven Palace Steve Dolan, inisip ng lahat na siya ay walang kahihiyang nagyayabang. Sa kabutihang palad, ang mga nakarinig sa mga salita ni Alvin ay ang mga sumali sa Heaven Palace. Kung ito ay narinig ng mga tao mula sa iba pang 3 palasyo, malamang na manunuya at manunuya sila kay Alvin. Sa isang punto, maging si Steve ay nagsimulang sumimangot. Hindi pa siya nakapasok sa Intermediate Refined Saint stage. At ang kanyang lakas ay higit pa kay Mon. Ang Alvin na ito ay may magandang likas na talento at lakas. Sayang lang ang pagmamayabang niya ng sobra. Ganun pa man, understandable naman ang mga binata na magpakitang gila sa harap ng mga babae. Gayunpaman, sumobra na siya kaya malabong paniwalaan siya ni Felina. Bilang isang taong nakaranas nito, naiintindihan ni Steve ang kasalukuyang Alvin, gayunpaman, hindi niya akalain na totoo ang mga salita ni Alvin. Kung ang kanyang cultivation base ay wala sa Intermediate Refined Saint stage, paano siya magiging komportable sa panahon ng pressure test? Dapat pansinin na ang presyon sa pagsubok ng presyon ay kinokontrol niya ng personal. Maliban na lang kung sila ay mga powerhouse sa itaas ng Intermediate Refined Saint stage, imposible para sa kanila na magtiis hanggang sa dulo na parang hindi nila naramdaman ang pressure. Kaya naman sigurado siyang si Alvin ay dapat nasa ibabaw ng Intermediate Refined Saint stage. Siya ay lubos na hindi pinansin nang sabihin niyang hindi pa siya nakapasok sa Intermediate Refined Saint stage. Kung tungkol sa katotohanan na sinabi ni Alvin na kilala niya si Mon, hindi niya ito lubos na pinawalang bisa, ngunit mayroon siyang reserbasyon. Naramdaman niyang baka nagyayabang lang si Alvin. Ganito lang ang naisip ni Steve dahil hindi niya naiintindihan si Alvin. Sa kasalukuyan, hindi lamang ang cultivation base ni Alvin ay wala sa Intermediate Refined Saint stage, ngunit malayo pa rin siya sa Early Refined Saint stage. Bagamat malayo lang siya, mangangailangan pa rin ito ng maraming pagsisikap at pagkakataon para makalusot. Maaaring hindi mataas ang cultivation base ni Alvin, ngunit ang kanyang lakas ay pambihira dahil sa pagkakaroon ng Sun True Origin. Sa kanyang kasalukuyang cultivation base sa tuktok ng Pristine Saint stage kasama ng kanyang malakas na katawan, halos hindi siya magagpi kumpara sa mga nasa ibaba ng Eminent Saint stage kahit na hindi ginagamit ang Jasper Celestial Sword. Kahit na ang ordinaryong Early Eminent Saint stage martial at Dao cultivators ay maaaring hindi talaga kapareha para sa kanya. Natural, hindi siya nagyayabang nang sabihin niyang kaya niyang talunin si Mon. Ito ay dahil si Mon ay siya, at siya ay si Mon. Samantalang ang Mon na kilala ng mundo ay siya mismo noong 1 taon.
Ang kanyang cultivation base noon ay nasa intermediate pristine saint stage lamang. Ang kanyang kasalukuyang sarili ay nakalusot sa tuktok ng pristine saint stage. Natural lang na hindi na pareho ang kanyang lakas. Sa kasalukuyan, isang galaw lang ang kailangan niya para talunin ang kanyang dating sarili. Natural, walang naniwala sa makatotohanang pahayag ni Alvin. Hindi ko inaasahan ang isang taong mukhang karapat-dapat na tulad mo na may mataas na likas na talento at malakas ay gustong magyabang ng labis na iinis na sabi ni Felina habang nakakunot ang noo. Sa oras na ito, walang naniniwala sa akin kahit na nagsasabi ako ng totoo. Umiling si Alvin at bumaantong hininga. Ang kanyang mga salita ay masyadong mapangahas. Sa makatuwid, ang buong grupo ng mga tao, kabilang ang Vice Palace Master of Heaven Palace Steve, ay hindi naniwala sa kanya. Akala ko talaga magkaibigan kayo ni Mon. Hindi ko inaasahan na nagyayabang ka lang, medyo desmayadong sabi ni Felina. Ikaw ang bahala kung maniniwala o hindi, walang pakialam na sabi ni Alvin. Ano pa ang magagawa niya? Aminin na siya si Mon. Tara na. Sumunod ka sa akin sa Heaven Palace, utos ni Steve. Pagkatapos nito, pinangunahan niya si Alvin at ang iba papatungo sa matarik na taluktok sa silangan. Nakatayo doon ang Heaven Palace. Nang malapit na sila sa tuktok, nakita ni Alvin ang mga gusaling kakaunti ang populasyon dito. Kung titingnan sa malayo, tila ito ay isang malayang puwersa. Gayunpaman, ito ay hindi independenteng ari-arian ng puwersa ngunit isa sa mga palasyo ng parang ikatlong antas ng puwersa ng mga palasyo, ang Heaven Palace of Mystical Sky Mansion. Sa sandaling makarating sila sa isang matarik na bangin sa kalagitnaan ng tuktok, sinabi ni Steve sa binata na malapit na sumusunod sa kanya, Paul, dalhin mo sila para kunin ang kanilang identity order token at ipaalam sa kanila ang mga bagay na dapat tandaan. Matagal nang natuklasan ni Alvin na ang binata ay sumusunod ng malapit sa likod ni Steve mula nang siya ay lumitaw. Ganoon din ang tatlo pang Vice Palace Masters. Lahat sila ay may isang binata na malapit sa kanilang likuran. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang apat na binata mula sa simula hanggang sa huli. Matapos pakinggan ang mga salita ni Steve, agad na tumango ang binata bilang tugon. Oo, Master. Master. Dapat banggitin na ang lahat, kabilang sina Alvin at Felina, ay natigilan nang marinig nila ang mga salita ni Paul. Ang Paul na iyon na hindi nagsalita noon ay talagang disipulo ni Vice Palace Master Steve. 10 sa inyo ang susunod kay Paul upang kunin ang inyong identity order token. Para sa mga bagay na dapat tandaan, ipaalam sa inyo ni Paul ang tungkol sa mga ito. Matapos silang kausapin ni Steve, muli siyang tumingin kay Alvin. Alvin, dahil tinanggihan mo ang tatlong iba pang mga palasyo na sumali sa Heaven Palace, hindi kita pagmalupitan. Pagkatapos mong makuha ang iyong identity order token, susundan mo si Paul sa Heaven Palace's Spirit Pool. Sana ay makagawa ka ng breakthrough doon. Spirit Pool. Matapos marinig ang pahayag ni Steve, natigilan si Alvin. Naguguluhan siya dahil first time niyang marinig ang tungkol dito. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Alvin na lahat, kabilang sina Paul at Felina, ay naiinggit na nakatingin sa kanya. Paano ko makakalimutan ang Spirit Pool? Kung hindi ako sumali sa Heaven Palace at sumali sa Earth Palace o Mystical Palace, siguradong makapasok ako sa Spirit Pool nila. Bagamat mas mababa ang Spirit Pool nila sa Spirit Pool ng Heaven Palace, mas maganda pa rin ito kaysa wala. Parang wala akong kapalaran sa Spirit Pool. Nakaramdam ng pagsisisi, pinandilatan ni Felina si Alvin. Sa kanyang opinyon, kung ang taong ito na si Alvin ay hindi lumaban sa kanyang alindog, hindi sana siya sumunod sa kanya at sumama sa Heaven Palace sa kabila. Sa kabutihang palad, hindi alam ni Alvin ang iniisip ni Felina. Kung hindi, siguradong maaagrabyado siya dahil inosente siya. Umalis si Steve pagkatapos kausapin si Alvin. Pagkaalis ni Steve, tumingin si Alvin kay Paul at nagtanong, Senior Brother Paul, ano ang Spirit Pool? Bagamat si Paul ay mukhang binata, naramdaman ni Alvin na hindi pa siya bata. Sa katunayan, mahina niyang naramdaman ang aura ng isang eminent saint stage sa Paul. Nangangahulugan din iyon na si Paul ay talagang isang powerhouse sa eminent saint stage. Hindi mo alam kung ano ang Spirit Pool. Si Paul na orihinal na nakatingin kay Alvin ay naiinggit na natahimik nang marinig niya ang kanyang mga salita. Malamang na hindi alam ng taong ito ang tungkol sa mga benepisyong makukuha niya. Ang iba pang 9 na tao, kabilang si Felina, ay narinig din ang tanong ni Alvin. Nataranta agad ang lahat. Lahat sila ay nakatingin kay Alvin na walang imak. Saang nayo nagmula ang bomb ka na ito? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.